Pagpapala po at tanging kabutihan sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ating virtual na classroom ng Filipino Majorship Let Review. At ngayon po ay ang ating final coaching sa lawak naman po ng panitikan. Kung saan po ang katataklubin nitong mga kurso or saklaw nitong mga kurso ay narito po. Okay, nandito po ang panitikan ng rehiyon or panitikan na ng Pilipinas sapagkat ayan, ang mga panitikan nating iinugan po ng talakay din mamaya or babalikan po natin ay mga panitikan din sa Pilipinas. Okay, panunuring pampanitikan, maikling kwento at nobelang Filipino, sanaysay at talumpati, panulaang Filipino, dulaang Filipino, kulturang popular at introduksyon sa pamamahayag. At pagkatapos po ng ating panitikan na ito, ang ating pong final coaching para po sa panitikan, ay ang mga natitira na pong mga kurso ay saklaw naman po iyon ng metodolohiya. Simulan na po kaagad natin ito sa isang pakimkim na salita na maaari po ninyong mabaon, hindi lamang ngayon sa lawig po ng ating talakay ngayong gabi, kundi sa buhay din po ninyo, sa laban ninyo sa buhay. Okay, ang ating pong pakimkim ay mula po sa Exodus chapter 14 verse 14. Sabi po dito, the Lord will fight for you. You need only to be still. Patunay po ito na sa laban po natin, sa laban po ninyo sa buhay ay hindi lamang po iyon laban lang ninyo, kundi kakampi ninyo ang langit. Kinakailangan nyo na lamang manampalataya, kinakailangan nyo na lamang tumawag sa higit na dakila para po kayo ay tulungan. At kung kakampi po natin ang Panginoon sa laban po ninyo na iyan, lahat syempre pwedeng magkatotoo. Walang imposible sa Kanya. Kaya po, bukod po sa pananampalataya na mayroon po kayo na itutulos po ninyo ay kinakailangan ay magsipag din po kayo sa mga nalalabi pang araw para po maghanda sa licensure examination for professional teachers. Kinakailangan magsipag at parati kung binibilin, wag pong abusuhin ang sarili ha. Kinakailangan po na kondisyon na or kinakailangan ng ikondisyon ng ating physical na katawan, ng ating mental na kakayahan, ng ating mental na aspekto, no? Kinakailangan ay kondisyon na po iyan. Bawal po magkasakit, bawal po ma-depress, ma-stress. Kinakailangan ay excited na po tayo. At para po maging mas epektibo pa ang ating paghahanda. Okay, amen po ba teachers? Okay, sabi kayo dyan, amen. At sa pagsisimula po natin, pakisagot po ito bilang deklarasyon din po ninyo at nawa po ay magbilang anghel po kayo sa inyo pong mga sinasagot. Teacher, papasa po ba sa board exam? Sagot, yes. Okay, papasa at magtatap po ba sa board exam? Magtatap ba? Yes na yes. Pakitapik po ang inyong balikat. Pakisabi, papasa ako sa board. Papasa ako at magtatap ako sa board. Kaya ko ang licensure examination. Okay? So maraming salamat po sa partisipasyon. Nawa po ang mga salitang tinuran o pinamarali ninyo dyan ay naway magkatotoo. Bukas makalawa, nawa po ay masuklian ang lahat po ninyong pagsisikay na ito at pagsisipag. No? At bukas makalawa ay nandun na abot na ninyo ang inyong pangarap. At syempre, hindi natin sasayangin ang panahon na pwede pa tayong maghanda. At sisimulan natin yan ngayong gabi. Dito tayo. Itinuturing na may akda ng Ibong Adarnao. Sino naman daw po ang itinuturing? Pag sinabi nating itinuturing, maaaring maraming tao ang naniniwala sa kanila na ang may akda daw po ng Ibong Adarna ay siya. Sino kaya ito? Si Francisco Balagtas, si Jose Rizal, si Manuel Luis M. Quezon, and si Joseng Sisiw. Sino po kaya ito? Ayan, mayroong sumagot ng A, mayroong ding D. So, sino po ba si Joseng Sisiw? O di ba, si Joseng Batuti ay si Corazon de Jesus. O sino si Joseng Sisiw? Siya po ay sige teacher, sino nga po si Joseng Sisiw? Si De La Cruz po. At siya po ang ating itinuturing na may akda. So ito po siya ang ating hinahanap dito. Ginamit lamang po ang sagisag panulat lamang niya. Okay, so siya po ang itinuturing nating may akda. Okay, so again, akin po ulit ang inyong attention teachers. Gawing aktibo ang utak, i-drill po natin. Ito pa, may tanong pa pala. Ano daw po ang buong pamagat ng Ibong Adarna? Huwag nyo nang i-type, baka maano pa kayo dyan.
Sige, sabihin niyo na lamang po diyan kung tama po kayo at kung tumumpak po ay magbigay po ng heart reactions. Kung walang nasagot or mali po ang nasagot o sad-sad kayo diyan, mag-sad reaction. So ano daw po ang buong pamagat ng Ibong Adarna? So ang sagot po doon ay kurido at buhay ng pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana. So ang dati po talaga, yung original ho talaga na pamagat ng Ibong Adarna na yaan ay ayan. Korido, pakisabi po teachers para hindi po ninyo makalimutan ano yon. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana. So baka matanong ninyo ha kung bakit nang na mahaba yan. So sa panahon pa kasi dati wala pang nang na maikli, nang na mahaba lang ginagamit. Wala silang kalitukan doon. So sana panahon pa ng dati no, hindi kasi ngayon nalilito na tayo kung ano yung gagamitin natin nang na mahaba or nang na maikli. Okay, so yan po ha, tatandaan po, idagdag po sa inyong lexicon. Next. Dito po tayo, drill po natin ang mga kaalamang pang-Ibong Adarna. So, kinakailangan sumagot kayo dyan ha. Huwag patatamlay-tamlay. Gawing aktibo ang inyong partisipasyon, ang inyong mga utak. Unang tanong, ang itinuturing na may akda ng Ibong Adarna, sino daw yun kanina? Si Jose de la Cruz. Next. Itinuturo sa anong antas sekundarya. So ano daw po ito? Sa anong baitang at markahan ito itinuturo? Anong baitang at markahan? Of course, grade. Yes. Baitang 7, ika-4 na markahan. Next, pinag-alayan ng akda. Kanino? Ito, tinanong po yan. Kanino daw po inaalay or inialay ang Ibong Adarna na ito? Ang akdang Ibong Adarna. So ang akda na ito ay para sa Bering Maria. Sige pa. May iba kasing mga ganyan eh. Pero mayroon po talagang pinag-aalayan ito. Sige. Ito po ay inaalay sa, tatandaan yan po yung option doon at ito po yung tamang sagot ha. Tatandaan, pinag-alayan or inalay po ito sa pamilyang Pilipino. Kaya po kung papansinin po natin ang storya po dito sa Ibong Adarna, pumapahinggil ho talaga sa pamilya din. No? May aral tayo doong makukuha na pumapahinggil po sa pagmamahal sa pamilya, pagpapahalaga sa pamilya. Nailimbag, ito daw yung taon kung kailan inilimbag ang Ibong Adarna. Kailan nga po na itatag ang abakada natin? Na tinatag po ni Lupica Santos, 1940. O dadagdagan nyo lang po ng isa. Okay, so 1941 po ang pagkalimbag naman ng Ibong Adarna. Okay, so i-connecta lang natin para hindi po ninyo makalimutan. Okay? So sumasagot pa ba kayo dyan ha? Teachers, react naman po kayo kung tumatama para maging aktibo naman ako dito sa pagtatanong. Sige, sunod. Pangalan ng mga anak ni Fernando at Valeriana. O, nakikita ko kasi dito, sinisilip ko ang inyong partisipasyon. Para kahit nasa virtual naman po tayo, si Diego, Pedro at Juan. So sino po yung yung bunso diyan? Si Pedro, Diego at Juan. Sino po yung bunso? Sino yung bunso diyan? Si Juan. Now, ang tanong po, sino yung naglakbay dyan na hindi po gumamit ng tugudug-tugudug ha? Ano yun yung kabayo? Tugudug-tugudug. O, sino yun doon? Si Juan pa rin po. Now, ang tanong, sino po yung nakahuli ng tiyamis ng Maya? Sino yung nakahuli noon ng Ibong Adarna natin? Si Juan pa rin po. So, ayan na pala, sinagot na pala natin. Sino ang nakahuli ng Ibong Adarna? Yes, tumpak naman po kayo. Si Don Juan. Next. Saan matatagpuan ang Ibong Adarna? Ibigay po ninyo ang bundok na iyon at ang puno kung saan siya humahapon. Okay? So ano po 'yon? Saan matatagpuan ang Ibong Adarna? Sa bundok ng Tabor sa Piedras Platas. Okay? Sa Piedras Platas. Ilang beses umawit at magpalit kulay ang Ibong Adarna? O sige nga teachers, ilang beses umawit at magpalit kulay ang Ibong Adarna. So kapag tapos niyang umawit, yan papalit siya ng kaniyang alindog, ng kaniyang balahibo ng kulay niya. So sana all may ganyang kapangyarihan.
kayo kasi, kayo yung pinagpalit. Charot. Uy, joke lang. Okay, so ilang beses umawit ang 7 po. Yes, bakit 7? Wala tayong pakialam diyan. Hindi naman tayo yung ibong Adarna na para pakialaman pa siya. O next, sukat. Ilan po yung sukat ng ibong Adarna? Ilan daw po yung sukat? Ang sukat po natin dito ay wawaluhin or lalabindalawahin. Yes, ang husay ninyo. Wawaluhin. Ang bigkas. Ano po ang bigkas natin dito? Hindi nyo doon makikita ang mabagal at mabilis. Okay? So ano kaya ang pinaka-term natin ditong ginagamit? Sige nga, ang bigkas ay letter A. Ako yan. That is allegro or mabilis. Tatandaan yan. Anong uri ng akdang pampanitikan? Ang allegro po ay para po sa ibong Adarna. Ang andante naman po ay para po sa secret. Mamaya na yon. Sige, anong uri po ng aktang pampanitikan nito? That is letter K. Corrido. Okay, so meron pa ba akong tanong dito? Wala na. So ito teachers, tatandaan po ang ating mga kaalaman pahinggil po sa ibong Adarna na ito. Nakakarami na kaagad tayo. So teachers, tatandaan po ito baka may lumabas sa board exam. Next. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit sinulat or isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura maliban sa isa. So si Balagtas po na ito, mayroon po talaga siyang dahilan or mga dahilan kung bakit po niya sinulat ang Florante at Laura na iyan. May mga himagsik po siya diyan. Isa sa mga himagsik niya, ang mga dahilan dito kung bakit po isinulat niya ang Florante at Laura na iyan. So hahanapin po natin dito maliban. Letter A, dahil sa sakit ng puso nang mabalita ang kanyang minamahal ay ikakasal na sa iba. Oh, nasaktan pala si si Balagtas. Joke lang. Wala ko sinabi, hindi ko tinuloy yun. Okay, letter B, dahil sa malakas na kapangyarihan at impluwensya ng simbahan na lumason sa isipan ng mga Pilipino. Letter C, dati kasi sa panahon po natin may hidwaan sa pananampalataya natin ng Kristiyano, ng Muslim. Okay. So ayan, letter C, dahil sa pagsensora sa mga panitikang Pilipino. Letter D, dahil sa hinanakit niya sa kaniyang magulang at hinagpis sa buhay. Sige, isa-isahin po natin. Balik po tayo kay letter A. Dahil sa sakit ng puso nang mabalita ang kaniyang minamahal ay kakasal sa iba. Makinig po kayong mabuti sa akin. Minsan po na itanong ganito. Ano daw po yung pagkakaparehas? Again pagkakaparehas daw ng pagkasusulat po or yung dahilan po ng pagkasulat ni Francisco ng Florante at Laura at ni Rizal ng pagkasulat niya ng Noli Me Tangere. So yun po ang tinanong. Ang isasagot niyo po doon, parehas po ang kanilang pinagdadaanan or pareho daw yung pinagdadaanan ng may akda sapagkat po sila ay parehong sawi sa pag-ibig. Ay, okay. So, ganyan daw kasi talaga kapag ka magmahal at umibig, kinakailangang maramdaman mo yung sakit. Okay. Hindi ako makarelate, sorry. Okay, so letter A. Dahil sa sakit ng puso ng mabalitaan ang kanyang minamahal ay ikakasal na sa iba. Makinig kayo sa akin, no? Si Balagtas na ito, sinulat niya po ang Florante at Laura na iyan. Dahil nga nasaktan po siya, no? Nasaktan po siya sapagkat po tatandaan ang kanyang iniibig, ang kanyang sinisinta na walang iba kundi si Maria Asuncion Rivera ay napakasal po kay Mariano Capuli. Okay, so napakasal yung term ko ha. Yung napakasal po, ibig sabihin, baka ito pa lumabas ha. Minsan na kasi natanong ito. Yung napakasal po, yung term kong napakasal, yun po yung pinakatama, hindi po nagpakasal ha. Ang nagpakasal, siya po yung punong abala. Siya po yung nagpakasal sa dalawang taong tinali na iyon. So kapag ka nagpakasal, na yun po yung pulong abala, maaring pari siya yung nagpakasal sa dalawa na iyon na mag-irog, and then yung napakasal, yun po yung pag-iisang dibdib, okay? So si Maria Asuncion Rivera ay napakasal po kay Mariano Capuli. Nalungkot naman po doon si Balagtas. Kawawa naman po siya. No, joke lang. And then, siyempre, 'di ba sabi ko kanina parehas daw ang pinagdadaanan nila ni Rizal sa pagkasulat naman ni Rizal ng kaniyang Noli Me Tangere. Sapagkat naman po nasawi naman po si Rizal at nagbunga rin po ito. Ito yun isa yun sa mga naging dahilan niya rin para po masulat ang kaniyang akdang Noli Me Tangere. Now, ang tanong po, sino ba yung greatest love, yung pinakamamahal talaga at pinakatatangi ni Rizal? Hindi ba? Hindi yun kayo? Charot. Sino ba yun? Si Leonor Rivera. Yun yung greatest love niya. Bagaman napakasal po siya kay Bracken, pero ang talagang
iniibig niya ay yung mas higit niyang minamahal ay si Leonor Rivera. At nasaktan po siya dito nang nabalitaan niya naman na napakasal ito kay Charles Keeping. Okay, so nang napakasal po ito kay Charles Keeping. Okay, so ibig sabihin ay may mga ano sila, may mga dinaramdam sa puso o sa pag-ibig. Kaya po naisulat, salamat na lang salamat na lang nasaktan sila kasi kung hindi, baka hindi sila nakasulat ng ganong obra. Joke lang po ha. Okay. So teachers, kung may isa pa pong tanong ganito, tungkol po ito sa teoryang pampanitikan. Ito daw po ay sinulat daw po ni Francisco Balagtas ang Florante at Laura batay po sa kaniyang karanasan sa buhay. Ang tanong doon, ano daw po ito, saan daw po maihanay iyon na dulog pampanitikan? So ang sagot po ay teoryang biographical. Tatandaan ha mga sinasabi ko, teorya pong biographical. Sapagkat kapag teoryang biographical, yan po ay pumapahinggil sa karanasan, kasaysayan ng may akda. Gets? Move on na tayo. So tama po sa letter A. Letter B. Dahil sa malakas na kapangyarihan at impluwensya ng simbahan na lumason sa isipan ng mga Pilipino, para po sabihin po sa inyo, isa po ito sa himagsik ni Balagtas kung bakit niya talaga isinulat ang kanyang mga obra maestra kasama po ang Florante at Laura na nakikita niya sa Pilipinas may hidwaan ang dalawang puwersa or doktrina at paniniwala na iyan. So, sinulat niya dito, kaya po mapapansin po ninyo ang akdang Florante at Laura, di ba? Sino nga ang tumulong kay kay Florante? Si Aladdin. Si Aladdin na mula sa Persia. Kung maalalaman natin, ang pinagmulan na bayan ni Aladdin na iyan, talagang kalaban po talaga ni Nina Florante. Pero po, pinakita doon sa kwento na kahit magkaiba man ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pinagmulan, pwede pong maging kaibigan. So ayan, isa po yan, patunay po ito yan sa letter B na dahil po sa malakas na kapangyarihan at impluwensya ng simbahan na lumason po sa isipan ng mga Pilipino, kung saan pinakita ni Balagtas doon na pwede po, kahit po magkaiba ang pananampalataya, pinagmulan po natin, pwede po tayong magbuklod. Letter C. Dahil sa pagsensora ng mga panitikang Pilipino, ito pa, isa po ito sa himagsik ni Balagtas kasi nakita niya po ang mababang uri or mababang antas ng paggamit po ng Tagalog pa or ng wika natin dito sa Pilipinas. Kaya po, ayan, may pagsensora po siya sa panitikang Pilipino natin. Kaya po, kung matanong po kayo, ano nga yung bilin ni Francisco sa kanyang akda na ito? Huwag daw pong babaguhin ang berso. Kasi isinulat niya yan gamit ang mataas at masining rhetorical pampanitikang wika. No? Kaya kung babasahin mo talaga ang ang Florante at Laura na ito, kinakailangan mo ng diksyonaryo, kinakailangan napakalawak ng iyong kaalaman sa mga terminolohiya. At ang sagot po dito, letter D, hindi po ito kasama. Dahil sa hinanakit niya sa kanyang mga magulang at hinagpis sa buhay. So tatandaan po iyan ha, hindi po ito kasama. Wala yung kinalaman sa naging dahilan. At teachers, ito po yung himagsik ni Balagtas. Tatandaan may 4 siyang himagsik. Una po, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Okay, na nakikita niya ito, naobserbahan dito sa Pilipinas noon. Himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Yun po, yun na yung kanina natin. Himagsik laban sa maling kaugalian. Kaya po kung makikita din natin ng Florante at Laura ay mayroon po itong maraming aral na nakakublik din. At himagsik sa mababang uri ng panitikan. Okay? So tatandaan po ang 4 na himagsik ni Balagtas. Pakisabi teachers, ano po ayon? Para matandaan lamang po ninyo, himagsik laban sa malupit na pamahalaan, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya, himagsik laban sa maling kaugalian at himagsik po sa mababang uri ng panitikan. At makikita po natin ang himagsik ni Balagtas na ito. Dito po sa sa mga babasa, 'di ba? Bago po yung nilalaman ho talaga ng Florante at Laura, mayroon pang sa mga babasa daw. Doon niya isinulat, doon niya inilagay ang kanyang bilin at binili niya doon, wag daw pong babaguhin ang berso. Kahit hindi mo na ito mahalin, kahit dustain mo pa ang kanyang akda, wag mo na lamang pong baguhin ang berso. Yun ang pinakahihiling niya. Okay, so next na po tayo ha. Okay na po ba tayo? Bigyan niyo ako ng reactions para po dito. Para po i-drill naman na po natin ang mga impormasyon hinggil po sa Florante at Laura. Okay, so akin ulit kayo. So sana ulit naangkin. Akin na muna ang inyong atensyon. Magbigay po kayo ng participation. Okay, so dito po natin, i-drill po natin ang mga kaalaman po sa Florante at Laura. Kapag tinanong kayo, may akda at tinaguri ang prinsipe ng Makatang Tagalog. Sino ba yung may akda ng Florante at Laura? Walang iba kundi yung tatay natin na si Francisco Balagtas. Next.
Next, itinuturo sa anong antas sekundarya. O saan naman po ito itinuturo? Anong antas at anong markahan? That is, ikawalo naman po ha, at ikaapat na markahan. Tumutumpak po, react po kayo dyan. Pinag-alaya ng akda. Kanino man po ito pinag-inalay? Sige, yes, mahusay pa. Kanino man po ito inalay? Walang iba kundi kay Mar or kung sa akda doon kay Celia. Okay, kay Maria Asuncion Rivera. Next, saan isinulat ang Florante at Laura? Teacher, saan po isinulat? Saan po ito isinulat ni Florante at Laura? Wala pong iba kundi sa mundo ng hiwaga. Charot. Sa piitan o sa kulungan. Okay, so sulat po niya ito nang nakapiit po siya. Taon kung kailan inilabas ang unang edisyon. So tatandaan ito kasi yung isa sa option doon. Okay, sa time ko. So taon kung kailan inilabas ang unang edisyon, that is 1838. Okay. And then, nandun pa sa options doon na edad daw po niya, edad ni Francisco nang inilabas ang unang edisyon. So ilan po siya noon? Ang edad po niya ay salapi. Okay, 50 po. Next. Tama ba? Salapi. Salapi, 50. Okay. Ilan ang sukat ng Florante at Laura? Kung kanina ang yung Ibong Adarna ay wawaluhin, ilan naman po ang Florante at Laura? Sige po, yan po ay lalabindalawahin. Ito ay anong uri ng akdang pampanitikan. Mahusay po. Kung kanina po ay isang koredo, ano naman po ang Florante at Laura? That is, okay, so that is ano po? That is awit. Okay, so awit. Mapuputol po tayo. Ano mang sandali sa ngayon. Okay, so next. Ano ang paraan ng pagbigkas? So kung kanina allegro, ano naman po ang Florante at Laura? That is, yes, andante, mabagal. Next, hiling ng may akda sa mga babasa ng Florante at Laura. O sinabi ko na yan kanina, huwag babaguhin ang verso. Saang puno itinali si Florante at Laura? Saan po siya itinali? Sa puno ng akasya. Tatandaan nyo yan. Joke. Sa puno ng higera. Tatandaan na sa puno ng higera. Next, ang nagligtas kay nasabi ko ulit to kanina. Sino yung nagligtas kay Florante? Aladdin. At ito pa, kahulugan daw po ng Florante. Anong ibig sabihin ng kahulugang Florante? Nandun sa option yung isang bulaklak daw. And then nandun yung lumuluha. Anong pipiliin nyo? Ang sagot po, lumuluha or umiiyak. Tatandaan po ninyo iyan. Ito po yung mga mahalagang impormasyon na dapat po ninyo ay batid pahinggil po sa Florante at Laura. Sige teachers, pakisagot po, papasa po sa board exam. Magdata po ba sa board exam? Okay, so yes na yes. So dadako na po tayo sa susunod na slide. Ayon sa obra maestrang Noli Me Tangere, bakit pinarusahan si Crispin ng sakristan mayor sa pamamagitan ng pagkimpil sa bata ng matagal sa simbahan kahit bisperas na ng Kapaskuhan? Grabing mga sakang na Kastila na ito, no? Imagine niyo di bisperas ng Pasko, hihimpilin si Crispin dito. Pero ang tinatanong, ano daw po yung dahilan? Okay, so dahil sa pagbubunyag ng lihim ng simbahan, ano ba, may binunyag ba sa dong lihim? So babalikan po natin ang nilalaman ng kwento or ng nobela. Dahil sa pagsuway sa utos ng kaparian, sinuway ba nila? Kawawa nga itong si Basilio Crispin na ito Sunod-sunuran sila sa mga makapangyarihan. So, wala naman pong magagawa. Higit na napakamura pa ang kanilang katawan. Wala silang kakayahang lumaban. Okay, kahit lumaban kayo, mahihirapan ka, higit na sa ang kapangyarihan ay nasa kanila. Letter C, dahil sa paratang ng pagnanakaw ng onsa. Letter D, dahil sa pagiging erehe at filibustero. So, tanggalin na natin sa letter A and sa letter D. So, C or D? Si letter B yung tatanggalin natin. So, C or D, teacher, sagot. So, ayan. Ang sagot na po ninyo yung letter C. Bakit po? Dahil po, okay, so sa paratang na pagnanakaw sa onsa. So, yung onsa po, teacher, baka po kayo matanong ang equivalent po ng onsa is ilang piso po sa atin? That is 16. Okay? So, 16 na piso. So, 16 po. Ilan ang utang niya? 2 onsa. So, ang ibig sabihin, kung sa piso yung lahat, 32 pesos. Okay? At hindi po yun nabayaran. So, gusto naman sana nilang bayaran na yun. Kaso nga, hindi pwede. Kasi nga, ang kinikita lang nila kada buwan, 2 piso. Ang 2 piso nakita nila, binibigay pa nila sa kanyang ina na si Sisa sapagkat ang kanyang asawa nga naman ay napaka-responsable at mabait na asawa, di ba? Nabasa ba niyo yung kwento? Parang kung kayo doon ay ewan ko na lang kung ano yung gagawin nyo kung kayo si Sisa. Okay, so ayan. So, ang dahilan po dito ay
dahil po sa paratang na pagnanakaw sa onsa. At hindi po natin isasagot po si letter D. Bakit po? Dahil sa pagiging erehe at filibustero, sapagkat po yan na po ay paratang kay Ibarra or kung sa totoong buhay ay kay Rizal. Pag sinabi po nating erehe, laban po ikaw or laban po sa laban po sa simbahan. Pag sinabi natin filibustero, laban ka naman po sa pamahalaan. Okay? So ayan, at hindi po sila pinaratangan na isang erehe at filibustero. So tatandaan po yan. Ang sagot natin dito, letter C. Next. Dito tayo sa no limit injury. Okay, so again, active. Gawin ninyong ano na naman ang inyong partisipasyon dyan na aktibo. Sagot. Kinakailangan yung sumagot, kinakailangan yung may gawin kayo. Okay. So, ito po yung mga kaalaman natin sa no limit tangere. Kapag tinanong kayo anong kahulugan ng no limit tangere na ito sa Ingles, ano po ang salin niya or kahulugan niya sa Ingles? Ano pong ibig sabihin nito? That is, touch me nay. Okay, so touch me not. Okay, so ayan. So may nagre-react at may nag-chat talaga dito. Masisipag. Very good. Okay, kahulugan sa Filipino. Kung may sa Ingles, anong kahulugan nito sa Filipino? Okay, that is, huwag mo akong i-touch. Okay, so huwag mo akong salingin. Okay, so next, okay, so may nag-chat sa akin. Halaw sa anong aklat? Okay, so para po sabihin po sa inyo, ang touch me not na ito, yung idea niya ng no limit tangere, may dalawang pinagbatayan dyan. Na ang una po ay cancer daw sa mata na masyadong nakahahawa at napaka-sensitive na kahit kunting galaw lang ay ayan, kumakalat na yung sakit na iyon at kumbaga hindi siya magagamot-gamot. Kaya nga touch me not, okay? Ang pangalawa po ay binatay po sa aklat. Sa ano kaya yung aklat, particular na sa Biblia. Ang kwento doon ay pahinggil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nakita siya ni Maria, and then akmasa ng hahawakan ito ni Maria. Pero sabi ni Jesus, wag mo muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta o nakababalik sa langit. Okay, so ayan. So, ibig sabihin noon pa lang nagbabasa na si Rizal ng Biblia. So ano po ito? Sa anong aklat? Ayan, hindi na ninyo alam. Hindi na ninyo alam, di kasi nagbabasa eh. Hindi nagbabasa ng Bible eh. Okay, so John 20:17. So madali siyang tandaan bakit 20:17. John chapter 20 or Juan kapitulo 20 bersikulo 17. Next, inilimbag noong. Kailan po ito inilimbag, teachers? Baka ito, kung may i-memorya kayo or i-memorize na mga taon-taon, o baka ito ay isa sa mga kinakailangan yung tandaan or maging familiar kayo. So kailan po ito inilimbag? O react po kayo. Marso 21, 1887. Tumama ba? Yes. So, tumama naman po. React po kayo dyan kapag tumutumpak. Kung hindi naman po ay, ayan, magsad-sad kayo. Magsad reactions. Inilimbag sa, saan po ito inilimbag, teacher? Saan po siya inilimbag? Inilimbag po ito sa Berlin, Germany. Pero po ito ay nauna nang sinulat ni Rizal or sinimulang isulat sa Madrid, Spain. Pero, ayan, inilimbag po natapos niya sa Germany. Particular na sa Berlin, Germany. Inspirasyon daw ng pagkasulat ng No Limit Tangere. Sinabi ko siya kanina. So ano po yun? Uncle Tom's Cabin. Sino po yung may akda, teacher? Sige nga, baka nakalimutan na ninyo yung may akda. Sino po yung may akda niyaan, ha? Huwag pong kalilimutan, ha? Yes po, si Harriet Beecher Stowe. So, tatandaan yan. Sino po ang savior? Ang tagapagligtas daw ng San Sinukob. Hoy, parang nilalaro na natin to. So, sino po ang nagligtas? Or yung savior daw? Kasi nga, particular na po ito. Kasi akma na itong may pagkatataon na sa buhay ni Rizal na nagdesisyon na siya na hindi niya na ituloy sa higit na sa paglilimbag nito kasi salat po siya sa kawalta sa datong. So sino po ang tumulong? Yes po, si Maximo Viola. Kaya po bilang pagkilala din ni Rizal kay Viola, ang original talagang kopya nito binigay niya kay Maximo Viola. Tatandaan niya na. Now, ilan pong piso ang ibinigay or pinahiram po ni Maximo Viola? Sige nga, ang option din is 300 or 2,000. So ano po ang inyong pipiliin? Yes, 300 po. Kapag perang ipinahiram, 300. Kailan nyo isasagot si 2,000? Kapag kung ilan daw kopya or ang unang kopya na nailimbag doon sa pera na iyon. Okay, so 2,000 po. 2,000 copies. Yes, very good. Next, bilang ng kabanata. Ilan daw ang bilang ng kabanata nito? Yung No Limit Tangere ay binobo ng ilang kabanata? Ang husay-husay, 64. Inalay sa, ang mga akda talaga may pinag-aalayan. So kanino po ito inalay? Or yes, kanino po ito inalay? Sige po, ang sagot po natin dito ay sa Gomborsa or sa Inang Bayan? Okay, sa ina mo. Tsaka sa ina natin, sa Inang Bayan, sa Pilipinas, sa bansa. Okay, so yun. So, teachers,
Yun lamang po ang mga ilang kaalaman po sa Noli Me Tangere. Balikan po natin ang nilalaman po ng Noli Me Tangere, particular na yung mga tauhan. So minsan kasi tinatanong po nila yung tauhan. So kinakailangan batid po ninyo ito. So sige. So kapag tinanong po kayo, ang pangunahing tauhan na anak ni Don Rafael Ibarra. Ang sagot diyan si Ibarra. Sino 'yon? Ano yung first name ni Ibarra? Crisostomo Ibarra. Okay, so next. Kasintahan ni Ibarra. Sino po yung kasintahan ni Ibarra sa Noli Me Tangere? Sagot-sagot kayo diyan ha. Mag-react kayo kung tumatama. Sino po? Yes, si Maria Clara. Dating Cora Parroco ng San Diego. Dating Cora Parroco ng San Diego. Walang iba kundi si Padre Damaso. Next. Tatandaan na, okay. Isang matalik na kaibigan ni Ibarra. Okay, sa totoong buhay daw si Pasiano daw to eh. Yung kapatid niya. Pero yung kaibigan naman talaga ni Rizal, si Blumentritt. Okay, pero yung kaibigan niya doon sa kwento ni Ibarra na ito, sino? Kasi si Ibarra si Rizal, 'di ba, sa totoong buhay. Okay, so ang kaibigan ni Rizal sa totoong buhay ay sino? Si Blumentritt. Ang kapatid niya si Pasiano. Lopez Haina. Charot. Si Pasiano. Of course, Rizal. Okay, so yes po, si Elias. Sino po? Ito, tinanong po ito ha. Sino po yung nagsabi na, mamamatay akong hindi man lamang makikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, salubungin ninyo sila at huwag kalilimutan ang taong nalugmok sa dilim ng gabi. Sino nagsabi niyan ha, teacher? Yes, ang husay-husay po. Si Elias now. Sino naman po yung nagsabi ng I shall die without seeing the dawn break upon my homeland. You who shall see it, salute it. Do not forget those who have fallen during the night. Sino nagsabi nun, teacher? Yes, si Elias rin po. In English ko lang. Translate ko lang. Translate ko lang sa utak ka. Okay, so sana tama ang translation. Hoy, tama yun. Okay, so teachers, English po kasi siya tinanong sa board exam. Yung memorize ko yung Filipino eh. Minsan kasi yung mga magagandang linya sa board, sa mga akda, minememorize ko. Ang ganda kasi. Okay, so anak ni Sisa, sino po yung anak ni Sisa? Sino po yung nagsabi ng, hindi niyo to alam, sino po yung nagsabi doon ng, Basilio, Crispin, sino yun? Sino yon? Sino na nagsabi? Walang iba kundi si Sisa. Yung anak ni Sisa ay si Basilio at Crispin. Binaliw ng kahirapan daw. Amain ni Maria Clara. Pag sinabi natin amain, hindi po totoo. So sino po ang ama-amain ni Maria Clara? That is si Kapitan Tiago. Ang husay. Pilosopong tinuturing na baliw ng lipunan, pero ang dami niyang alam. Kasi nga, pilosopo siya. Ibig sabihin ng pilosopo, hindi po mapagbiro, kundi may pilosopiya sa utak talaga na matalino. May karunungan. Tagline niya ang karunungan. Yes, si Tasio. Okay, so ang bagong kura sa San Diego, kung may dati, sino yung bago? Sino yung bago, teachers? Mamamatay akong hindi man lang. So sino po yung bago? Yes po, si Salvaje. Charot, si Padre Salve. Now, ang may lihim na pagsinta kay Maria Clara. Sino po kaya ang may lihim na pagsinta kay Maria Clara? Baka ang ganda-ganda kasi naman ni Maria Clara. So sino po yon? Si Padre Salvaje pa rin. Yes, si Padre Salve. Next, so dito po tayo sa mga hindi pa natatapos, mayroon pa minsan ang tinatanong nila mga simbolo naman. So sino po ang representasyon ng taong ito or yung tauhan doon sa kwento. Kapag tinanong kayo, simbolo daw ni Rizal, sino po siya? Si Ibarra, si Crisostomo Ibarra. Kapag tinanong kayo doon, ilustradong Pilipino na naghahatid ng pagbabago sa Pilipinas, sino po yung ilustradong Pilipino doon na gusto niyang magbigay ng pagbabago sa lipunan? So sino po iyon? Yung maganda ang kanyang adhikain. Of course, si Crisostomo Ibarra pa rin. Ha? Tumatama ba kayo dyan? Yes. Simbolo ng kababaihang Pilipino. Sino yung sinisimbolo ng kababaihang Pilipino? Okay, so siya po yung makinis, maputi siya. Sino yun siya? Si Maria Clara. Next, mapang-abuso. Sino ba yung mapang-abuso doon sa Noli Me Tangere? Sino yung nagre-representa ng kaugaliang mapang-abuso? Walang iba kundi si Padre Damaso. Masarap ilang paso. Charot. Huy, parang namumuro na ako.
o inang bayan na nagdurusa. Sino po si inang bayan na nagdurusa doon? Ang inang bayan na nagdurusa. Binanggit siya doon sa tula ni Amado V. Hernandez na kung tuyo na ang luha mo aking bayan na katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Sino yon? Yes, si Sisa. Next, simbolo ng karunungang Pilipino. Yun, baka hindi nyo pa yun makasagot ha. Karunungang Pilipino, simbolo ng karunungang Pilipino, walang iba kundi si Pilosopo Tasio Husay. Kumakatawan sa mga ilustradong sunod-sunuran sa Kastila. Ilustrado siya. Pag sinabi natin ilustrado, may kaya. Okay, so sino po yun na may kaya pero sunod-sunuran po sa Kastila? Walang iba kundi si Kapitan Tiago, ang amain ni Maria Clara. Simbolo ng mga Pilipinong gustong magpaka-Espanyol. Okay, so sino po ang sagot po natin dito? Okay? Sino po yung simbolo ng mga Pilipinong gustong magpaka-Espanyol? Si Victorina. Okay, so Doña Victorina. So next tayo. So sino po dito? Ano po yung sagot po ninyo dito? Sa El Filibusterismo naman po tayo. Babalik po tayo naman sa El Filibusterismo. Babalikan naman po natin ang mga pangyayari doon at mga mahalagang impormasyon sa El Filibusterismo. So unang tanong po natin dito ay, ang marahas, malupit at mapang-api na pari sa El Filibusterismo. Sino pong sagot ninyo? Padre Damaso, Padre Salve, Padre Camora, and si Padre Fernandez. Huwag nyo na pong isasagot sino. Si Damaso. Si Damaso ay po, sa ano po siya? Sa Noli Me Tangere. Kasi yun po si Salve na yan. So sino po? Si Padre Camora, Fernandez. Yes, ang huhusay ninyo. Si Padre Camora. Okay, so next. Kahulugan sa Ingles. Dito na po tayo sa paunang kaalaman sa El Filibusterismo. Kahulugan, anong ibig sabihin ng El Filibusterismo sa Ingles? Ha? Sige pa, sagot po kayo dyan. Kahulugan. Baka tanungin kasi. Okay, yung kahulugan natin ay the reign of grade. Sa Pilipino, anong kahulugan ng El Filibusterismo? Paghahari ng, kasakiman na yun. So, tumutumpak. Inilimbag noong. Kailan po ito inilimbag? Kailan po ito inilimbag, teachers? Kailan po inilimbag? That is September 18, 1891. So, tatandaan ha. Inilimbag sa anong lugar naman? Inilimbag sa Ghent, Belgium. Kanina ay sa Berlin, Germany ha. Yung Noli Me Tangere ay sa Berlin, Germany. Pero kapag ang El Filibusterismo naman ay sa Ghent, Belgium. Tatandaan. Inspirasyon. O kung kanina may inspirasyon kanina doon, ano naman po ang inspirasyon dito sa El Filibusterismo? Sino po? Ano pong aklat, ano pong akda ang inspirasyon na nabasa ni Rizal naging inspirasyon sa pagkasulat naman ng El Filibusterismo? That is The Count of Monte Cristo. Sino po yung may akda ng The Count of Monte Cristo? Sige nga, alalahanin, sino po yung may akda? Si Alexander the Third. Si Alexander Dumas. Okay, next, Savior. Ano yung Savior niya? Kung may Savior doon, may Savior din dito. That is Valentin, si Vivi po. Tatandaan niyo si Vivi, double V, Valentin Ventura. Bilang ng kabanata, gusto ni Rizal na mas mahaba sana ang El Filibusterismo na ito, pero hindi po nangyari. Mas mahaba po ang Noli kaysa sa El Filibusterismo. Ilan to ang bilang ng kabanata nito? 39. So tatandaan na 39. Okay, so ito pa, inala isa. So kung kanina ang Noli ay para po sa inang bayan, ang El Fili naman po ay para sa, tatlong paring martyr, yung Gomborza natin. Okay, so tatandaan po ang impormasyon natin dito ha. Dadako na po tayo sa mga tauhan na naman. Dito tayo sa mga tauhan na naman. Okay, so pagbabalik katauhan ni Crisostomo Ibarra. Sino yung pagbabalik na yung tauhan doon sa El Filibusterismo na si Ibarra siya dati doon sa Noli? So sino po yun? Yes, si Simeon. Next, isang mahirap na estudyante ng medisina sa UST. Si Basilio. Yes, husay. Next, dating kabesa di barangay na nawalan ng lupa dahil sa mga praile. Yes, husay po, si Basilio. So dating kabisa di barangay na nawalan ng lupa dahil sa mga praile. Yes, si Kabisang Tales po. Si Tales po yun. Okay? Next, anak ni Kabisang Tales. Sino po ito? Anak niya. So sino po yon? Si Huli. Tumama ba? Next, sino ang kasintahan? Dito tayo sa kasintahan. Ito yung minsan na itanong, kasintahan ni Isagani. Sino po yung kasintahan niya? Sino po yung kaniyang iniirog, ang kaniyang kasintahan? Walang iba kundi si Pau. Si Pau Herbal Capsule. Si Pau Lita Gomez. Mapang-api at marahas na pari. Sino yung marahas na pari dito sa El Filibusterismo? Yun naman po ay si Padre Camora.
Dito naman po tayo sa mga kumakatawan na representasyon. Kumakatawan sa mga manunulat na hindi tapat sa kanilang salita. Ito yung isang mamamakayag doon or manunulat doon na gumagawa-gawa siya ng sarili niyang version ng kwento. So sino po yon? Sino po? That is si Ben Zaib. Okay, kumakatawan sa kasakiman at pang-aabuso ng mga praile. Okay, so ano yon si Padre Camorra dito? Kumakatawan sa mapang-aping pamahalaang kolonyal. O hindi po ito tiyak na ngalan talaga. Okay, so sino po ito? Yung kumakatawan sa mapang-aping pamahalaang kolonyal. Yun po yung mga kapitan general. Tatandaan ha, simbolo ng idealismo at kadalisayan ng kabataan. Okay, so idealismo at kadalisayan, may kabataan pa dyan. So sino po siya? Si Isagani. May, tumama po ba kayo doon? Naalala po ba? Okay, so masagisag sa mga magsasakang inaapi. Magsasakang inaapi, sino ba doon yung inagawan ng lupa? Okay, pinakulong pa siya. Yes, si Kabesang Tales. Kumakatawan sa tunay na diwa ng Kristyanismo. O yung mabait na pari doon. Sino po iyon? Yes, si Florentino. Tatandaan ha. Simbolo ng sakripisyo at katapatan. Doon siya sa tula ni Amado Fernandez naman binanggit siya ulit sa kung tuyo na ang luha mo aking bayan. Katulad mo ay si Alipin Bayad Utang. O, sino yun siya? Si Huli. Bakit po? Si Huli kasi binayad niya ang kanyang sarili para po tubusin or para po mapalaya ang kanyang ama na si Kabisang Tales. Kaya po ang kanyang representasyon dito, simbolo daw po siya ng sakripisyo at katapatan. Kawawa naman siya. Sumasalig sa kabataang sumasagisag sa kabataang naghahangad ng edukasyon at pagbabago. Sino po kaya? Ayan. Sumasagisag sa kabataang naghahangad ng edukasyon at pagbabago. Si Basilio po yan. Lumaki na siya dyan. Okay. So, kumakatawan, yes po. Kumakatawan sa paghihiganti at pagbabagong udyok ng galit. Okay, nagbabalik siya dito sapagkat kimkim na kimkim niya sa kanyang loob-loob ang galit at himotok at hinagpis. Sino yan? Yes po, si Simeon. Okay, so tatandaan po ha ang mga impormasyon po natin sa El Filibusterismo na ito. Next tayo. Sige. Isa sa itinuturing na pambansang tulang elehiya sa Pilipinas ay ang akda ni Jose Rizal na Mi Ultimo Adios. Kinikilala rin ito bilang untitled poem. Kasi baka ba tanong kayo, ano yung untitled poem ni Rizal? Alam na ninyo dapat iyan. Yung Mi Ultimo Adios. Ni Gat Rizal. Kaugnay nito, sino yung nagbigay daw ng pamagat na Mi Ultimo Adios sa tulang ito? Andres Bonifacio, Jose Gatmaitan, Mariano Ponce, and Padre Mariano Dacanay. Puro di po kayo. Wala na pong ibang sagot po bukod kay D. Hala, aral na aral talaga. Ready na talaga kayo sa board exam. Okay. So, ang sagot po natin dito, wala pong iba kundi letter. Okay. So, isa-isahin muna natin. Andres Bonifacio, sinalin niya po ito sa Tagalog, as in T, Tagalog, na anong pamagat nito? Ano yung pamagat ni Andres Bonifacio? Again? So, teacher Sulaan, ano po yung pamagat? Yes, pahimakas. Sinalin po ito ni Jose Gatmaitan sa Pilipino naman. So ano po ang kanyang naging pamagat? Okay, so again, sinalin po ito ni Jose Gatmaitan. Okay, so sa Pilipino, so ano po yung salin naman ni Jose Gatmaitan? Jose Gatmaitan, ang kanyang pamagat ay huling paalam. Tatandaan ha. Now, si Mariano Ponce, tinatanong siya ng ganito, ha? Tinatanong siya na ganito. Yes po, kay Jose Gatmaitan po yan. Yung huling paalam. Ganito siya tinatanong, sino daw po ang unang nagbigay ng pamagat ng untitled poem ni Rizal? Again, ulitin ko ha, sino daw po ang nagbigay ng yung unang nagbigay ng pamagat sa untitled poem ni Rizal? Ang sagot, si Mariano Ponce. Pero kanya po ba ang Mi Ultimo Adios na iyan? Hindi po, sapagkat ang kaniyang pamagat doon ay Mi Ultimo Pensamiento. So tatandaan ha, ang kanyang naging pamagat, ibinigay na pamagat ay Mi Ultimo Pensamiento. Now, letter D. Si Padre Mariano Dacanay, siya po ang nagbigay ng Mi Ultimo Adios. So anong sagot natin dito? Letter D. Tumpak po kayo. Okay, so balikan po natin ha. Tinanong, ang Mi Ultimo Adios daw ni Rizal, eleheia or soneto or sonnet? Ang sagot doon, eleheia ha. Pero kapag wala si eleheia, sonnet na lang ang piliin po ninyo. Okay? So, pero eleheia po yan. Tinuturing nga po itong pambansang tulang eleheia daw sa Pilipinas. Now, kapag tinanong kayo, untitled poem ni Rizal, ang sasagot, Mi Ultimo Adios. Kanino daw po ito ibinigay? Diba? Sa Fort Santiago sila doon.
bago po firing squad. Okay, so yung paraan ng pagpatay kay Rizal o pagtapos sa kanyang buhay, yung firing squad. So bago siya ma-firing squad po, teachers, yung may ultimo adios na ito ay ah, ibinigay niya kanino? Okay, sa kanyang kapatid na sino? Si Trinidad. Yung greatest sorrow nga alin? Ulit ni Rizal. Sino nga yung greatest sorrow ni Rizal? Sino po? Si Concepcion. Okay, so mahusay. Now, so isa-isahin natin po, balikan po natin, i-drill po natin ito. Sinalin po ito, yung mi ultima Diyos, sinalin po sa Tagalog ni Andres Bonifacio. Anong pamagat? Sagot kayo dyan, pahimakas. Sinalin siya sa Pilipino ni Jose Gatmaitan, ha? Anong pamagat? Huling paalam. Sino po ang unang nagbigay ng pamagat nito? Okay, si Mariano Ponce. Ano po ang kanyang ibinigay na pamagat? Mi ultimo pensamiento. Sino po ang nagbigay ng pamagat na mi ultimo adios? Sino? Si Padre Mariano Dacanay. Kuha ba, teachers? Nasusundan ba? Malinaw ba ako doon? Okay, so bigyan po ninyo ako ng reactions dito. Dadako po tayo sa next slide natin. Sige, drill po natin ang mga ilang akda ni Rizal. So, sasagot kayo dyan, ha? Nobelang pampolitika ni Rizal. Ano po yung nobelang pampolitika? Sige nga. Yes, El Fili. Nobelang panlipunan. Panlipunan. Ano po yung panlipunan dito? That is Noli Me Tangere. Now, ang tanong, ang pinakaunang nobelang isinulat ni Rizal sa Filipino. Sige nga, ang unang nobelang isinulat ni Rizal, ang pinakaunang nobela niyang isinulat sa Filipino. Kapag ka may Filipino, that is Makamisa. Okay? So, very good po. Natumbukan ninyo. Nobelang hindi natapos. May nobela siyang isinulat na hindi natapos. Ano po iyon? Still, Makamisa pa rin. Ha? Yung Makamisa natin. Okay, so ito yung isinulat niya sa Fort Santiago. Inihahanay sa lalong pinakamahusay na tula sa Pilipinas. Yung untitled poem niya yan. Yung Mi Ultimo Adios. Sanaysay hinggil sa katamaran ng mga Pilipino. Ha? So ano po ito? Sanaysay hinggil sa katamaran ng mga Pilipino. That is the indolence of the Filipino. Okay, so inamin po ba dito ni Rizal, teachers, ganito siya, tinanong siyang ganito. Inamin po ba ni Rizal dito na ang mga Pilipino ay tamad? Yes or no? Yes, pero nagbigay po siya ng na mga dahilan. Halimbawa, mainit daw dahil daw po sa temperatura or matinding init dito sa Pilipinas. Sino nga naman ang magiging masipag kapag matindi ang init o mabibilad ka sa araw, magiging masipag ka ba? At isa pa doon ay hindi po nila talagang naaani kung ano po ang kanilang tinatanim kasi mas marami pa ang sa Kastila kaysa sa kanila. Okay, so ito lang inihandog niya sa kabataang Pilipinong nag-aaral sa UST. So ano kaya yung tula na iyon na inihandog niya sa kabataang Pilipinong nag-aaral sa UST? Yun po yung sa kabataang Pilipino. So tatandaan po yun. Next, unang tula ni Rizal. Ano po yung unang tula ni Rizal? Isinulat niya sa edad na 8, pero may nagsasabi dyan na hindi daw niya tula iyon, kay Pasiano daw po yun. Pero sabi-sabi lang naman, chismis lang po. No? So ano po yun ito? Yung unang tula ni Rizal, yes po sa aking kay kabata, sa akin pong kabata. Next. Dulang, patanihagang nagpahahayag ng paghanga kay Cervantes. Hala, so grabe yung genre ng ni Rizal, no? Sa panulat niya, sa panitikan, ang lawak-lawak. May tula, may kwento, may sanaysay, siya pa nga yung unang nakasulat nakagawa ng comics eh. Okay, so yung may dula pa siya. So ano po ito? Dulang patalinghagang nagpahahayag ng paghanga kay Cervantes. So ano po 'yan? That is El Consejo de los Dioses. So, tatandaan na, dulang patalinghagang nagpahahayag ng paghanga kay Cervantes, El Consejo de los Dioses. Okay, so isinulat niya sa gulang na 14 naman at ito po ay isang sarswelang patula. So sige nga, isinulat niya sa gulang na 14 at isa itong sarswelang patula. Hala, wala na nagre-react. Okay, so kung matumbukan po ninyo ito, react po kayo. That is Honto Alpasig. Yes, ang huhusay naman. Talaan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. Tinanong po ito, baka maulit. Okay, so talaan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. So ano po ito? Okay, so that is, hindi naman po kayo malilito doon kasi ang option doon ay Diario de Viaje de Amerika, iba-ibang lugar. So tatandaan nyo na lamang ha, yung talaan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. Yun po yung Diario de Viaje de Norte America. Okay, so next na tayo. Dito tayo sa Awiting Bayan. Awiting bayan na inaawit kung may pista or kaarawan o kaarawan. Letter A, balitaw. Letter B, kundiman. Letter C, dailing. Letter D, dalit.
Ano po ang inyong sagot dyan? Ha? Letter C, ang bilis-bilis talaga ng taong bayan. Okay, awiting bayan na inaawit kung may pista or kaarawan or piyesta kung may or kaarawan. Ano po ito? Okay, so letter A, balitaw. And letter B, kundiman. So ganito po yan. Ang balitaw at kundiman, awit ng pag-ibig, awit ng harana. Okay, so parehas lang po silang awit ng pag-ibig or ng harana, pero po magkaiba sila sa lokasyon, sa geographical na lokasyon o sa kanilang lugar kung saan po ito inaawit or kinakanta or ang tawag po nila doon sa lugar. Okay, so ganito siya tatandaan. Awit ng harana or pag-ibig. Kapag ka letter B dito, that is ng Bisaya. K po dito is Katagalugan or Tagalog. Okay? So again, kapag tinanong kayo doon, awit ng harana or pag-ibig ng mga Bisaya, ay sasagot, Bisaya o letter B, Balitaw. Kapag ka ng mga Tagalog, ito yung kuntiman kasi K, Katagalugan. Nagigets? O palatandaan lang po iyan. So ano pong sagot ninyo dito? Letter C, Dailing or Dalit. Okay? So yung dalit po, letter D, para po iyan sa Diyos. Okay? So tatandaan ha, alay or awitin, mga himno po natin na alay po sa Panginoon. Kasama po dito si Maria ha, si Maria. And then ito yung mga kanta natin sa mga Flores de Mayo. Kasama po iyan sa dalit. So ang sagot po natin dito ay Dailing. So familiar po ba kayo sa Dailing na yan, teacher? May kanta dyan, yung ewan ko kung alam po ninyo ito, pero sabayan po ninyo ako sa koro ha. Yung dailing na ito, yung kanta dyan is, sino siya pag nakitang gumiling? Joke lang. Pag nakitang gumiling talagang magigigil ka. Daling, 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 daling. Diba? So yan, invento ka. Sir, invento ka naman. Joke lang yun. Baka at least natawa kayo, no? Okay, aray ko. Sino ba? Bakit kanino mo nakuha yung aray ko na yan? Okay. Sino siya ang bangis niyang gumiling? O sagutin nyo na yan. I-drill na po natin yung mga awiting bayan. Okay, so ito po, minsan lumalabas sa Gen Ed. And then, sa, sa major. So i-drill po natin na mabilisan lamang po. Ang mga awiting bayan. So dito po tayo, awit ng pag-ibig na ginagamit sa paghaharana ng mga Bisaya. Oy, baka hindi pa ninyo yan maano ha. Matama ha. O Bisaya, Bisaya, BB, Bisaya, Balitaw. Version ng awit ng pag-ibig ng mga Tagalog, Tagalog, letter K, Katagalugan, Kundiman. Pakikidigma o pakikilaban. O awit natin sa pakikidigma o pakikilaban, that is kumintang tang 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 tang. Okay, kumintang. Next. Karaniwang inaawit sa lansangan. Ano po 'yon? Mga karaniwang inaawit sa lansangan. That is kutang, kutang. Kutang, kutang. Parang pautang-utang lang eh. Okay, so ayan, utang-utang sa lansangan, ganyan, 5-6 sa lansangan, kutang-kutang, o 'di ba? Pwede yung ganung tandaan. Ano ba? Okay, so panrelihiyon, pagdadakila sa may kapal at mahal na berhen. Mga awitin natin sa Flores de Mayo, ganyan. So yan po ay alay sa Panginoon, mga kanta. Yes, paano kapag hindi nyo makita doon si Dalit? Kasi nagtampo siya, nadalit siya, umalit siya. Wala siya doon sa opsyon kasi nadalit siya. O ano yon? Wala. Yes, si himno. Paano kung wala si himno doon? Kasi si H na yon ay sumama kay yung H, 'di ba sa himno, yung H sumama kay Dalit, umalis sila. Yes, naging imno. Okay? So husay. So same lang po 'yan sila, Dalit, imno, himno, same lang po 'yan sila. Panahon ng pamamanhikan o kasal. O ano naman po ito, panahon or inaawit natin, awiting bayan na inaawit kapag panahon ng pamamanhikan or kasal. Kasal kasi po si Jonah kinasal. Okay, so tatandaan niyan si Jonah kinasal. Awit sa patay ng mga Ilocano o awit po sa patay ng mga Ilocano. Particular to yung lugar yung hinahanap. May lugar po dito. Yes, Dungaw. Sama-sama or awit sa sama-samang paggawa o bayanihan. Sige nga, sa mga sama-samang paggawa o bayanihan, ano ba ito? Ay, ang gagaling nila, maluway. O, pagpatulog sa bata, ili-ili tulog anay, warat diri mo nanay. O sa pampatulog sa bata, that is hele or uyayi. Okay, so uyayi or hele. Awitin kapag dumudungaw o naghaharana ang binata sa dalaga. Okay, so ano yon? Kung dumudungaw or naghaharana siya, ano po ang awitin natin dyan? Teacher, sagot, pananapatan. O, nakasagot ba dyan?
Hindi ba diyan ang gagaling, alam na alam. Paglilibing, dito ha, huwag kayong malilito kay dungaw at paglilibing. Kapagka naglilibing ka, 'di ba, mayroon ka talagang lumbay, okey? So kapagka paglilibing, that is umbay. So awit sa patay ng mga Tagalog, ipagpatuloy muna natin yung mga awiting bayan na ito. So awit sa patay ng mga Tagalog, ano po ito? That is pangangalawa. Awit ng mga lasing, lasing, ano 'yon? Lasing kasi rawit dawit. Awit ng mga ng pagtatagumpay, that is Sambutani. Okay? Success yung pinatandaan ko yung S diyan dati. Okay, Sambutani success. Okay, awit sa pagkakaibigan or pagkakaibigan. O sige nga. Yes, sa lagintok sa lagubang, ang babae sa lansangan. Okay, so next, awit sa paggagaod o pamamangka. Awit sa paggagaod o pamamangka. That is suliranin. Pero po, isa pa rin po itong awit sa pamamangka ha. Okay, uri ng awit sa pamamangka. Karaniwang kinakanta ng lumad o yung nagbabangka diyan, sumasagwan diyan, sila rin yung madalas na kumakanta. Yes, taling daw. So wag mo ikalito ha, kapag ang term nilang ginamit doon, awit sa paggagaod, suliranin po tayo. Or pamamangka rin po kasi yan, paggagaod, naggagaod, ganyan no. Sumasagwan. Another term ng pagsasagwan is gumagaod, naggagaod. Okay, so sa talindaw naman is uri ng awit sa pamamangka and then karaniwang kinakanta ng lumad. Okay, so move on na po tayo dito ha. Okay, so next na po tayo in 1, 2, 3. Tinagurian o kinikilalang pinakamahaba-habang epiko ng Panay. O sige nga teachers, ano po yung pinakamahabang epiko sa Panay or ng Panay? That is, okay, so ganito siya. Kapag tinanong kayo, pinakamahabang epiko sa buong Pilipinas, ang isasagot darangan or darangin. Okay, darangan or darangin. Nagigets? Okay. Kapag tinanong naman po kayo, pinakamahabang epiko sa Panay, sa Visayas. Okay? So yan ay Hinilawod. Okay? So Hinilawod. Kapag tinanong naman po kayo, pinakamatandang epiko sa Pilipinas, isasagot, Alim. Okay? Pinakamatandang epiko sa Pilipinas, Alim. Okay. Pero kapag ganito ang tanong, pinakamatandang epikong nakalimbag na siya, nakalimbag sa Pilipinas, that is Bayag ni Lamang. Okay? Biyag ni Lamang. Okay? So pinakamatandang epiko sa Pilipinas na nakalimbag, that is Biyag ni Lamang. Okay? So naway nagigets. So ang sagot natin dito, Hinilawod. I-drill natin, tuon po kayo sa mata ko dito tayo sa screen. Okay, so again, pinakamahabang epiko sa sa buong mundo. Okay, so pinakamahabang epiko muna sa buong mundo. Pinakamahaba na epiko sa buong mundo, ang sagot, Mahabharata. Okay, pinakamahabang epiko sa Pilipinas. Pinakamahabang epiko sa Pilipinas, ang sagot, Darangan or Darangin. Okay, nagigets ba? Now, pinakamahabang ano naman po, pinakamahabang epiko sa Panay or sa Visayas. Ano po ang inyong isasagot? Hinilawod. Okay, so punta tayo sa pinakamatanda. Ang pinakamatandang epiko, again, pinakamatandang epiko sa buong mundo, that is, epiko ng Gilgamesh. Okay, so again, epiko ng Gilgamesh. Pinakamatandang epiko sa Pilipinas. Okay, pinakamatandang epiko sa Pilipinas, Alim. Pero kapag nakalimbag, isasagot na, pinakamatandang epikong nakalimbag sa Pilipinas, Biyag ni Lamang. Nagigets? Okay, nagigets ba teachers? So bigyan po ninyo ako ng reactions. Tatandaan po iyan. Now, may bagong updates tayo. Ginamit kasi sa board exam yung tinanong, ano daw yung pinakamahabang epiko sa pinakamahabang epiko sa Pilipinas. Ang sagot nila doon sa actual is Darangin or Darangan. Pero po, ayan, may mga sanggunian na tayo nagsasabi pa rin na ang pinakamahabang epiko daw sa Pilipinas is Agyo ng Lumad. So ano po ba yung Agyo ng Lumad na ito? Ito po yung isang epiko nila na kinakanta po nila doon ng halos or sobra or mahigit 2 linggo. So epiko po ito sa Mindanao na itinuturing naman na, again sa ibang sanggunian ha, na pinakamahabang epiko sa Pilipinas. Okay, so Agyo ng Lumad po iyon mula po sa Mindanao, and then kinakanta daw po ito ng halos mahigit 2 linggo. So mahaba 'yon. Okay? So ayan. So tatandaan po 'yun ha. Pero kung ang tanong lang naman doon, pinakamahaba at wala si Agyo ng Lumad doon, Darangin po at nandoon si Darangin po ang isasagot. Paano kapag nang doon si Darangin at Agyo ng Lumad? Maaari kung ang Agyo or itatanong po nila at ang gusto nilang sagot ay si Agyo ng Lumad, ilalagay po nila doon yung impormasyon na mula po sa Mindanao pero kinakanta nila ng mga lumad doon ng halos or mahigit 2 linggo. Agyo tayo na ha, Agyo ng Lumad. Okay? So ayan.
Okay, so dito tayo. So teacher, paminsan-minsan po ay tinatanong po nila kung alin sa mga sumusunod daw ang hindi kabilang sa epiko ng Luzon. Alin daw po sa mga sumusunod ang hindi epiko sa Visayas or ng Mindanao, or alin sa mga sumusunod ang ganito, epiko ng Luzon, ng Visayas or ng Mindanao. Okay, so kung nakita na ninyo yung video po natin sa ating Facebook page, na-post ko na po ito na. So sinipi ko 'yun sa intensibong review po natin sa Filipino. Okay, so may mnemonics pa ako ditong ginawa para mas mabilis po ninyong matandaan. Pakisabi po ang mga mnemonics natin, teacher. Ang mga epiko po sa Luzon ay, ito pakisabi, ano 'yon? B. May hudhud ako ibaol. Okay, so again, pakisabi, Luzon, sa Luzon po mga epiko sa Luzon, yung mnemonics po natin ay B. May hudhud ako ibaol. So yung hudhud na 'yan, yung skin problem po, so para mas madali ninyong tatandaan. So si B, o tinawag mo si B, in-inform mo siya na may hudhud ka, and then ibabaol po ninyo. Okay, so B, may hudhud ako, ibaol. Ano naman po ang mnemonics po natin ng mga epiko sa Visayas? Okay, so ito po, Haima, hala-hala. Okay, so again, pakisabi, Haima, hala-hala. Okay, so na yun? Haima, hala-hala. Na, ang ating mnemonics naman po para sa mga epiko sa Mindanao ay sa banda, bida si Tuto Inso. Again, sa banda, bida si Tuto Inso. Okay, kung sa mapapansin po ninyo yung hindi po dito naka-bold, naka-inside po sila ng parenthesis, wala po silang sinisimbolo dyan ha. Nilagay ko lang po sila para maging maganda ang ating mnemonics. Okay, same po dito, sa at si. Okay, so wala po silang sinisimbolo. Tatandaan ha. And then kung mapapansin po ninyo dito, hindi po nauulit ang ating mga mnemonics dyan. So ibig sabihin kung high na ito, dito lang yan talaga sa Visayas. Okay, wala nang high ditong sa iba pang area dito or lugar ha. So tatandaan. So i-memorize na lamang po para mas madali doon tukuyin ninyo kung ano po yung mga epiko na iyon. So again, para sa Luzon B, may hudhud ako, ibaol. Sa Visayas, hay mahala-hala. Sa Mindanao, sa banda, bida, si Tuto Inso. Ito po yung mga ano natin, ang mga epiko para sa Luzon. Yung B as in biyag nilamang o particular na sa Ilocos. Ang hudhud, o literal na hudhud ng Ifugao. And then A dito ha, yung A caps lock kasi kapag naka-caps lock yan, ibig sabihin may representasyon. Again ha, kapag ka naka-caps lock, mayroong representasyon. Okay, yung A dyan is alim, particular na din ng Ifugao. Ang Q dyan is kumintang, particular na ng Tagalog. And then yung iba dito is ibalon. Okay? Iba is ibalon. So kung papansinin pa ninyo dito, nasa Bicol po siya. Paano pa siya tatandaan? Yung ib dito, yung ib, okay, so nakita ninyo yung ib, baliktarin niyo yung basa, B. Okay? B yung basa, Bicol yan. Okay? Bicol Express. Okay? So ibalon sa Bicol, particular na rin sa Luzon. Okay, so minsan kasi yung nakita ko ng mga tanong, alin daw sa mga sumusunod ng ganito ganyan, kaya ginawan ko na po kayo ng mnemonics. And then ulalim, double L, ito yung ulalim, 'di ba? Ulalim. Okay, so yung ul dito is ulalim. Para po 'yan sa Kalinga natin, ha? So tatandaan, ano po yung mga epiko natin sa Luzon? B ay yung mnemonics natin. B, may hudhud ako, ibaol. Ano po 'yon? Biyag nilamang, hudhud, alim, kumintang, tagal, ibalon, and then ulalim. So dito po tayo sa Visayas. Okay, so dito po tayo sa Visayas. Yung hay dyan or he is hinilawod. Ang ma dyan is maragtas. Ang ha dyan is haraya. Ang la dyan is lagda. Ang ha again. Okay, so kapag ka may hala-hala dyan, o dito yan lahat sa Visayas, kapag ang unang ponema doon or mga titik ay nandito sa hala-hala na ito, Visayas na kaagad, di ba? O haraya, lagda, hari sa bukid sa Negros, and then labaw dunggon na bahagi po ito ng Hinilawod. Kaya nga tinuturing natin pinakamahabang epiko daw sa panay yung Hinilawod kasi nga mga kawing-kawing ito ng mga kwento, particular na sa anak ni na Dato Paubari at ni Abiang Alunsina. Okay? So ayan, so tatlong anak po nila. So dito po hati tatandaan po ninyo, yung maragtas ay pumapahinggal yan sa 10 dato na mula sa Borneo na napadpad dito sa Pilipinas. Ang haraya po ay pumapahatungkol sa kabutihang asal at minsan daw hindi na daw po itong tinuturing na epiko sapagkat hindi nakasulat ng patula. Ang lagda naman ay pumapatungkol sa tawag dito, batas ng komunidad kung paano po ba gumalaw dapat ang isang mamamayan doon. So lagda po halimbawa natin dito ay ang Code of Kalansiaw. Hari sa bukid ng Negros at Labaw Dunggon ng Iloilo. So tatandaan ha, Visayas, Hayma, hala-hala. Dito tayo sa Mindanao. So ban dito is Bantugan, da dito is Darangin, pinakamahaba pinakamahaba daw sa buong Pilipinas. Ang bida dito is Bidasari, and then 2 dito is Tulalang, ang another 2 is Tuwaang ng Bagobo, and then ang in dito, ang inso dyan is in Drapatra at Sulaiman. Okay, so teachers, yan po ang ating mga mnemonics. Pakitandaan lang yung mnemonics lang natin. Kahit hindi nyo na maalala yung baka kasi malito kayo doon. At least kung may mnemonics at maitanong man po ito, at least sureball po kayo ha. Okay, so ayan, so next na po tayo ha. Ito po yung ating mga epiko sa Pilipinas. Next, react po tayo kung okay lang po tayo dito. Okay. Gintong panahon ng nobela sa Pilipinas.
Gintong panahon. Gintong panahon ng nobela sa Pilipinas. Hapon, Amerikano, Kastila, panahon ng Hukbalahap. Sige nga, kailan po itinuturing na gintong panahon ng nobela sa Pilipinas? Hapon, Amerikano, Kastila, panahon ng Hukbalahap. Ang gagaling talaga ng taong bayan. Okay, so, sige po. B kayo, nagkakaisa kayo kay Amerikano. Sige po. Panahon po ng Hapon, tatandaan na ganito siya tinatanong. Gintong panahon ng panitikan, sagot Hapon. Gintong panahon ng wikang Tagalog, sagot Hapon. Gintong panahon ng maikling kwento, Hapon pa rin. Again, so tatlo po ha. Gintong panahon ng panitikan, Hapon. Gintong panahon ng wikang Tagalog, Hapon. Gintong panahon ng maikling kwento, Hapon. Okay? So dapat nagigets natin yan. Okay, so dito po umunlad ang nobela panahon po ng Amerikano. Kaya po itinuturing natin gintong panahon ng nobela ay panahon ng Amerikano. So anong sagot na natin dito? Letter B ba? Yes, letter B. Ang Kastila po, ito po yung panahon ng pananakop kung saan ay pinalaganap nila ang Katolisismo. And then ang mas maunlad po dito ay ang dulang pantanghalan o mga dula po natin. And then yung maunlad din dito sa or sumikat din dito sa panahon ng Amerikano, yung Budabil natin. Yung Budabil na iyan, pwede natin siyang i-translate na sa panahon natin na ito na variety show. Okay? So Budabil kasi pagtatanghal ng mga iba't ibang uri ng tanhalan natin. At panahon ng Hukbalahap, wala yan. Yung Hukbalahap, ano na lang ibig sabihin ng Hukbalahap? Anong ibig sabihin ng Hukbalahap, teacher? That is hukbong bayan laban sa Hapon. Okay, so kasama ako dyan dati, kasapi po ako ng Hukbalahap. Huy, di ba halata sa mukha? Dumaan sa maraming digma. Okay, so ang sagot pa natin dito, walang iba kundi letter B, panahon po ng Amerikana. Okay, so dito po tayo, i-drill po natin ng mabilisan lang. Active po kayo, makinig po kayo ng sagot po kayo dyan ng mabilisan lang. Mga sikat po itong akda, or yung mga may akda at yung mga aklat. Okay, akda or aklat at kasama po yung may akda. So i-drill po natin mabilisan lang. Kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas. Sige nga, sino o ano po yung aklat na kauna-unahang inilimbag dito sa Pilipinas? Sagot. Sagot. Sige. Yes, Doktrina Kristiyana. Sino po ang may akda or nagsulat ng Doktrina Kristiyana? Okay, si Juan de Plasencia and then si Domingo Nieva. Yes. Sige. So, ikalawang tanong. Ikalawang aklat. Ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas, akda ni Blancas de San. Kompleto talaga. May year, 1602. Yes pa. Nuestra Señora del Rosario. Okay? Kauna-unahang nobelang nailimbag sa Pilipinas. Again, kauna-unahang nobelang nailimbag sa Pilipinas at ang ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas. Ulitin ko ha, kauna-unahang nobelang nailimbag sa Pilipinas at ang ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas. Yes po, that is Barlaan at Josaphat. Okay? Aklat na natutungkol sa buhay at pagpapasakit ni Jesus. Okay? So aklat na tutungkol sa buhay at pagpapasakit ni Jesus. So ano po ito? Aklat na natutungkol sa buhay at pagpasakit ni Jesus. Yes, pasyon. Pinakamahusay na bersyon ng pasyon. Kanino po ang pinakamahusay na bersyon ng pasyon? Sige nga, kung naaalala pa. Pinakamahusay na bersyon ng pasyon, kanino po iyon? Okay, sige, sagot-sagot. So ang sagot po natin dito, ang pinakamahusay po na bersyon ng pasyon ay tinuturing ha. Again, dito na naman tayo sa itinuturing. Itinuturing na pinakamahusay na bersyon ng pasyon kasi minsan may dalawa ito Dalawa ang itinuturing natin dito. Minsan po ay kay Pilapil pero ang tinuturing talaga natin pinakamahusay na bersyon ng pasyon ay kay Aniceto de la Merced. Sino yung teachers? Pinakamahusay na bersyon ng pasyon, kanino pong bersyon? Kay Aniceto de la Merced. Okay, yung sa aral natin na yan. Okay. So, bakit po pinakamahusay na bersyon yung kanya? Kasi nga itinuturing na yung kanyang akda ay parang yung kanyang pasyon ay parang akdang pampanitikan. Kaya itinuturing na pinakamahusay na bersyon ng pasyon. Pero kung ang tanong ito isinasaalang-alang na pinakapopular na bersyon ng pasyon. So, ano nang sagot natin dito? Isinasaalang-alang na pinakapopular or kilalang bersyon ng pasyon. So, ano na po ito? Kanino po ito? Yes, kay Mariano Pilapil. Pilapil yung sa palayan. Okay, so unang Pilipinong sumulat at kumanta ng pasyon sa Tagalog. So again, sino po ang unang Pilipinong sumulat at kumanta ng pasyon sa Tagalog? Sige nga. Unang Pilipinong sumulat at kumanta ng pasyon sa Tagalog. O sige, 'di ba? Walang sumasagot. So ibig sabihin, baka hindi ninyo alam. Okay. So at least naman, no, pangit naman siguro kung alam na ninyo lahat. Sige, so at least may naidadagdag sa inyong kaalaman. So again, ulitin po natin ha.
pinakamahusay na bersyon ng pasyon, Aniceto de la Merced. Sino yon? Aniceto de la Merced. Pinakapopular na bersyon ng pasyon, bersyon nino kay Mariano Pilapil. And then, sino naman po yung unang Pilipinong sumulat at kumanta ng pasyon sa Tagalog? That is si Gaspar de Belen. So, tatandaan lang yung tatlo na iyon. Si Merced, si Pilapil, si Belen. Okay, so ito naman ang sunod kong tanong. Epistolaryong akda ni Modesto de Castro hinggil sa kabutihang asal. Oh, ang daming sasagot diyan. Ang daming sasagot diyan. Alam na alam nila 'yan. Epistolaryong akda ni Modesto de Castro hinggil po sa kabutihang asal ha, may kabutihang asal. So again, sino po ang sagot natin diyan? Yes po, si Urbana at Felisa. Okay, now yung Urbana at Felisa na ito ay akda nga ni Modesto de Castro. Ang tanong, ano po ang buong pamagat? Ano po ang buong pamagat ng Urbana at Felisa? Ha? Ano po yung buong pamagat niyan? Okay, so ano po ang buong pamagat or title po ng Urbana at Felisa? Walang iba kundi ang pagsusulatan ng dalawang binibini or dalaga, sa iba kasi dalagang ginamit, ang pagsusulatan ng dalawang binibini na sina Urbana at Felisa. So yan po yung ating original na pamagat po ng Urbana at Felisa. Okay, so move on na tayo ha. So, para makarami kayo, pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling kwento. Again, maikling kwento pero Ingles. Okay, so pinakatanyag na Pilipinong manunulat na sa Ingles sa larangan ng maikling kwento. That is Jose Garcia Villa. Sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wikang Ingles. Nobela naman po. Okay? Sino po? Sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wikang Ingles. Okay, Pilipino, pero yung kanyang isinulat ay sa Ingles, nasa wikang Ingles. So again, yung tanong po natin dito, sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wikang Ingles. Sino po ang sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa Ingles? Hala, wala nang sagot. Okay, so that is si, batid ninyo yan, teachers. Batid ninyo to, si Zoilo Galang. O, so kung hindi nakasagot, ano na lang po yung akda na iyon? Yung ano po natin, ang pamagat ng kauna-unahang nobelang Ingles ni Zolio Galang. Okay, alam niyo yan. Yes, A Child of Zorro. Okay, so next, ipinapalagay na pinakapangunahing manunulat na babae sa Ingles bago magkadigma. Siya po yung sikat na manunulat. Cebuana po siya, ibig sabihin mula siya sa Cebu. Okay, so ipinapalagay na pinakapangunahing manunulat na babae sa Ingles bago magkadigma. Husay, si Estrella Alfon. Okay, so meron pa ba? Okay, ang may akda po ng The Wound and the Scar, ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Philippine Book Guild. Sige nga. Kung alam niyo yan, may akda ng The Wound and the Scar, kauna-unahang aklat na nailimbag sa Philippine Book Guild. So yan po ay si Arturo Rutor. So tatandaan na, ang may akda ng The Wound and the Scar, kauna-unahang aklat na nailimbag sa Philippine Book Guild ay yung akda na The Wound and the Scar ni Arturo Rutor. Okay, so dadako po tayo sa next slide. Okay, teachers? So nawa po ay may natutuhan kahit papaano dito sa mga akda or aklat at ang may akda po or yung may yung nagsulat. Okay? So move on na tayo, teachers. Pwede na po ba? React po kayo? Drill pa rin po ito ha. So hindi pa po tayo natatapos. Ang dami to. Kauna-unahang maikling kwentong nanalo sa unang timpalak palangka na isinulat ni Genoveva Edrosa Matuti. Okay? So ano po ito? Kauna-unahang maikling kwentong nanalo sa unang timpalak palangka na isinulat ni Genoveva Edrosa Matuti. Alam na alam ninyo yan. Kwento ni Mabuti. First place din po sa pinakamabuting maikling kathang Pilipino. So baka kayo malito kayo dito. Baka malito kayo sa kwento ni Mabuti at yung sagot para dito. Yung first place daw or unang nagkamit din ng unang parangal sa pinakamabuting maikling kathang Pilipino. Noong 1943 po, kung papansinin natin dyan, panahon pa yan ng pananakop ng Hapon. So kung papansinin po natin dito, ang tanong, first place yung pinakamabuting maikling kathang Pilipino. Sa time po kasi na iyon, kinala po yung 25 or 25 na mga pinakamahusay na maikling kwento. Yung pinaka-top dito, yung pinakamaganda daw, yung first place o pinakamaganda talaga doon ay
Ano yung sagot nyo dito? That is Lupang Tinubuan. Nino? Ni Narciso Reyes. Again, teachers ha, kauna-unahang maikling kwentong nanalo po sa palangka, timpalak palangka, kwento ni Mabuti. Pero kapag sa paligsahan naman na pinakamabuting maikling katang Pilipino, Lupang Tinubuan, particular na 1943. Yan. Narciso Reyes, yung Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes. Gets ba, teachers? Malinaw ba ako doon? So next tayo. Ang sino po ang may akda ng Angkalupi? Pumapahinggil po ito sa kwento ni Andres at ni Aling Marta. Na si Aling Marta ay pinagbintangan niya si Andres na kumuha ng kanyang kalupi. Okay? Yes po, si Benjamin Pascual. Sandosenang Sapatos. Pumapahinggil po ito sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Okay? Yung isa niyang anak dito ay may sinilang na may kapansanan. Bawat birthday niya, ginagawan niya ng sapatos. Okay, so si Luis Gatmaitan. Husay, alam na alam talaga ninyo. Walang Panginoon. O, baka hindi nyo pa alam yan ha. So, akda po ito ng pumapahinggil po ito sa paghihiganti ni Marcos kay Don Tiong. Okay, so nalalapatan po natin ito ng teoryang Marxismo or Marxismo. So tatandaan po yun ha, teoryang Marxismo or Marxismo po para sa akdang walang Panginoon nino ni Darren Espanto, ni Deogracias A. Rosario. Uhawang Tigang na Lupa, kanino po ito? Tungkol po ito sa dalagita at ang relasyon ng kaniyang magulang. Yung Uhawang Tigang na Lupa dito, yung po yun yung dalagita, yung anak. Uhaw po siya sa pagmamahal ng kaniyang magulang. And then sa liham daw doon na nakita ng kaniyang asawa. Kasi yung asawa niyang lalaki dito, may iba pa siyang minamahal. Nakasulat doon sa papel, ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig sa tuwina. Ay, kaya po wag daw po tayong padalos-dalos sa pag-ibig. Kaya hanggang ngayon wala akong jowa, eh. Sana kayo rin para pares-parehas damay-damay na. Joke lang. Okay, so Uhawang Tigang na Lupa dito po ni Arceo. Yes po, Liwayway Arceo. Lungsod Nayon at Dagat-dagatan. Hinggil po ito sa mga uri. Diniscuss, kumbaga yung nilalaman dito ay hinggil po sa mga iba't ibang uri ng pamumuhay sa Lungsod Nayon at Dagat-dagatan. So sino pong may akda? Wala, hindi pa rin lumalabas yung ano ko dito ah. Late po ba yung aking presentasyon? Okay, so sino po yung Lungsod, Nayon at Dagat-dagatan? That is, yes, NVM Gonzales. Okay, so Bangkang Papel, ito yung tinanong. Okay, so may isa ako dating student dito daw. Hindi niya na nasagot. Sino daw po yung Bangkang Papel? Kasi yung alam lang niya sa kanyang sikat na akda ay si Kwento ni Mabuti. Okay, so yung Bangkang Papel ha, that is kay Jem pa rin, Genoveva Edrosa Matuti. Okay, so dapat alam na ninyo yung ano dyan, yung kwento kasi mga sikat naman tong akda natin. Okay, so Bagong Paraiso, ano po ito, tungkol sa magkakaibigang babae at lalaki na nagpasyang sinuway nila ang kanilang magulang. Ang nalalapat naman ditong dulog pampalitikan ay existentialismo kasi malaya sila sa pagpapasya. Or humanismo, sila ang sentro ng kwento ay ng daigdig nila. Okay, so that is yes, Efren Abueg. Tata Selo, kanino po kay Tata Selo na ito? Pohinggil po kay Tata Selo at si Kabesang Tano. Ano niyan? Ano po ito? Kanino po to? Yan kay Sikat. Yes. Utos ng hari. Kanino po ito? Tungkol sa estudyanteng hindi maganda ang ugali. Huwag nyo rin po itong ikalilito kay Kwento ni Mabuti ha kasi parehas ang setting kasi dito sa paaralan. Baka malito na po kayo. May guro din po dito. Okay, so utos ng hari ay kanino po ito? Kay June Cruz Reyes. Nawa po ay tatandaan ha at huwag kalilimutan. Next. Kanino po kay Ninay? May diwang makabansa. Ano po yan? Kay Ninay po may diwang makabansa. Okay, yung akda na ito yes, kay Paterno, Pedro Paterno. Next, Nena at Neneng. Bakit po? Yung mas nauna po dito, yung akda po dito, 'di ba? Ang nauna pong nobela dito ay yung kay Nenay. Mas nauna pa siya o yung akda na ito mas nauna pa po kay Nena at Neneng. Kaso nga lang, hindi po natin itinuturing na ama ng nobelang Tagalog o Pilipino si Paterno kasi po yung ninay na ito, hindi po siya nakasulat sa Tagalog kasi. Okay? So, sino po yung may akda ng Nena at Neneng? O, yung binanggit ko na kanina, yung ama ng nobelang Filipino or Tagalog, that is Valeriano Peña. So yung sa tubigan, ano po yung pagkatanong dito? Ito daw po yung sikat na maikling kwentong pangkatutubong kulay. So ang sagot po doon ay Suyuan sa
tubigan, okay? So sino po yung may akda ng suyuan sa tubigan? Ang itinuturing din natin na ama ng maikling kwentong pangkatutubong kulay. Okay? May variasyon tayo sa mga ama-ama ng maikling kwento na yan. Kapag ka maikling kwento o ama ng maikling kwentong pangkatutubong kulay, sino po iyon? Yung may akda ng suyuan sa tubigan. That is si Macario Pineda. Nahulaan ba? Okay, so dadako na po tayo sa next slide po natin. Malinaw po ba tayo dito, teachers? May natutuhan po ba tayo dito, teachers? Okay, so kung hindi pa familiar tandaan lamang po. Next. Hindi pa tayo natatapos. Kanino po kayong sampagitang walang bango? Kanino po yung sampagitang walang bango? Bakit walang bango? Pinapaamoy niya kasi yung kanyang sampagita. Okay, so pumapahinggil po ito sa sa pagtataksil. Okay, so ano po yan? Sampagitang walang bango, kanino po ito? That is yes, kay Iniego Ed Regalado. Luha ng buwaya, kanya rin po yung ibong mandaragit. Okay, mga nobela po iyan. So ano po ito? Kanino po yan? Yes po, kay Amado V. Hernandez. Ang bilis-bilis talaga nila. Banaag at Sikat. Baka hindi nyo pa alam Banaag at Sikat, kanino po ito? Walang iba kundi kay Lopica Santos. Next. Lupang tinubuan. Lupang tinubuan. Kanino po kayong lupang tinubuan? Tandaan nyo yung title, Lupang Tinubuan lang. Lupang tinubuan, yes, kay Narciso Reyes. Kay Narciso Reyes yan next, ang lupang tinubuan. May una ng ang. Kanina, lupang tinubuan lang. Ngayon, may ang na. Kanino yan? Ang lupang tinubuan. Kanino po ang akda na iyan? Ang lupang tinubuan. Teacher, sagot-sagot. Sige nga. Kanino po ang lupang tinubuan? Sige pa. Hala, Andres na po ba? Di ba may word pa dito si Andres eh. Nawala dyan. Ang lupang lang, ang pa lang yung dinagdag. Kanino nga ito? Sige nga, kung maalala. Yan po ay kay Jose Maria Panganiban. Okay? So, lupang tinubuan, Narciso Reyes. Ang lupang tinubuan, Jose Maria Panganiban. Pansinin nyo yung title na naman ito. Pag-ibig sa tinubuang lupa. May pag-ibig na. Pag-ibig sa tinubuang lupa, isang tula. Anong pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Yes po. Pag-ibig sa tinubuang lupa, that is Andres Bonifacio. Andres Bonifacio po tayo dito. Now, ito po ang tanong. Pag-ibig sa tinubuang lupa, pero isang salin ng amor patrio ni Rizal. Sige nga, pag-ibig sa tinubuang lupa, pero isang salin ng amor patrio ni Rizal. Kanino po kayang akta yan? So tatandaan na, yes po, kay Marcelo H. Del Pilar. Tandaan natin yung may mga lupa-lupa na ito Lupang tinubuan lang na si Reyes. Okay, yung pinili na pinakamahusay na maikling kwento noong 1943. Okay, panahon ng pananakop ng Hapon. Okay, kapag may ang lupang tinubuan, that is Jose Maria Panganiban. Kapag ang pag-ibig sa tinubuang lupa, yung mismong tula lang, that is Andres Bonifacio. Pero kapag kasalin lang ng Amor Patrio ni Rizal, that is Marcelo H. Del Pilar. Na malinaw po ba doon? Dito ulit tayo sa mga hibik-hibik. May mga iba-iba rin kasi yung akda natin dito sa hibik-hibik. Sige nga, sino po ang may akda ng hibik ng Pilipinas sa inang Espanya? Yes, mahusay. Hermenegildo Flores. Sino po yon? Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya, Hermenegildo Flores. So papansinin niyo yung pamagat natin katapusang hibik sa Pilipinas. So sino po yung may akda ng katapusang hibik sa Pilipinas? Katapusang hibik sa Pilipinas. That is Andres Bonifacio. Next. Sagot sa Espanya. Binaliktad ko kasi yung sequence kasi po talaga dapat dito is hibik ng Pilipinas sa yung sequence kasi natin. So ilatag ko na yung sagot natin dito. That is Marcelo H. Del Pilar. Yung sequence ko kasi dito yung mga tinuturo ko sa student ko dito sa review center ganito. Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya yung pinakauna. Yung may akda dyan si Hermenegildo Flores. Tapos sinagot siya ni Marcelo H. Del Pilar. Sinagot siya yung kanyang pamagat sagot sa Espanya sa hibik ng Pilipinas. Okay? And then dito naman po yung pinakahuli katapusang hibik sa Pilipinas. Okay, katapusan na. So kay Andres Bonifacio po ayan. So nakuha ba? Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya kanino ngayon? Kay Flores, Hermenegildo Flores. Sagot sa Espanya sa hibik ng Pilipinas, Del Pilar, katapusan. Kapag katapusan na, Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ang tumapos. Okay, so ayan. Kahapon, ngayon, at bukas. Sino po yung kahapon, ngayon, at bukas? That is Aurelio, Aurelio Tolentino.
Minsan kasi pumapalya yung ano ko, yung keyboard ko. Minsan dumodoble, minsan hindi napipindot. Okay, so walang sugat. Kanino po yung walang sugat? That is Severino Reyes. El Verdadero de Calogo. Kanino po yung El Verdadero de Calogo? Ang salin po nito ay okay, so kay ano po yan? Apolinario Mapini. So ganito teacher sa makalawang beses na tanong. Sino po yung may akda ng El Verdadero de Calogo, Apolinario Mabini? Ganito pa siya ulit tinanong, ano po ang salin ng verdadero, El Verdadero de Calogo? Ano po yung salin niya? Ang tunay na 10 utos. Huwag niyong isasagot doon yung ika-6 na utos ha. Okay? So, El Verdadero de Calogo, akda po ni Mabini, and then ang salin po nito ay ang tunay na 10 utos. Okay, kartilya ng katipunan. Liwanag at dilim, ningning at liwanag. Sino po ang may akda diyan? Ang liwanag at dilim na iyan, yung pinakapamagat talaga ng ano ng kompilasyon ng mga maikling kwento at ang isa po doon ay yung ningning at liwanag. Kanino po iyan? Yes po, kay Jacinto. Okay? So, sino nga dito yung utak ng himagsikan? Sino nga yung utak ng himagsikan? Balikan lang natin, baka makalimutan. Si Apolinario Mabini. Utak ng katipunan, Emilio Jacinto. Sino po yung kanang kamay ni Andres Bonifacio? Si Emilio Jacinto. So, tatandaan po yan ha. Okay? So, dadako na po tayo sa next presentation. Bigyan po ninyo ako muna ng heart reactions para buhay na buhay ang ating partisipasyon po ngayon. Ayan, para makita ko talaga kung sino nakatutok sa ating ah, Zoom meeting ngayon. Dito po, i-drill po natin ang mga kaalamang pang radyo, pang TV, or pang teleserye, pang soap opera, at pang pelikula. Tingnan natin ang lawak ninyo dito. O sa mga naka-attend po dito ng mga intensive review po natin, sige nga, kung naaalala pa ninyo ang mga mahahalagang, no, pinili ko lang doon ha yung mga mahahalagang impormasyon. Pahinggil po dito sa radyo, TV, teleserye, soap opera, pelikula. Handa na po ba ang taong bayan? Yes na yes. So, i-drill po natin, simulan po natin. Balita ang itinatampok. Mahina daw po ang kalidad ng tunog. AM, FM. Sige nga, anong sagot natin dito? Balita ang tinatampok. Madalas balita po ang tinatampok. Then mahina ang kalidad ng tunog. That is AM. Anong ibig sabihin ng AM? Ampli. Ano yung AM? Amplitude modulation. So tatandaan yan ha. Next. Musika at drama ang itinatampok. Madalas na itinatampok. Mahusay or maganda ang kalidad ng tunog. So syempre, ang sasagot na ninyo ay FM. Ano po yung FM? That is frequency modulation. Next. Itinuturing na kauna-unahang istasyon sa radyo sa Pilipinas. Ano po yung itinuturing nating kauna-unahang istasyon sa Pilipinas? Ano po ito? That is KZ noong 1924. Tatandaan ha, itinuturing na kauna-unahang istasyon sa radyo or sa Pilipinas, KZ 1924. Now, ano po ang pinakamatandang istasyon sa radyo? Ibig sabihin kapag pinakamatanda, mas malawig, mas malawak po ang panahon ng kanyang panunungkulan. So ano po iyon? Pinakamatanda. That is KZRH. So kung tatandaan na kung titingnan natin dito ha, 'di ba dapat yung mas matanda yung KZ kasi 1924. Ang pinagbatayan po kasi dito yung panunungkulan. Ayan yung DZRH hanggang ngayon yung buhay pa yata, 'di ba? Okay, naninilubihan pa rin, sumasahim papawid pa rin po ito. So again, itinuturing na kauna-unahang istasyon o sa radyo sa Pilipinas, that is KZ. Kapag ka ang matandang istasyon sa radyo, that is DZRH. Natatandaan, nagigets? Okay, naway malinaw ako doon. Ama ng telebisyon Pilipino. Sino po ang ama ng telebisyong Pilipino? Ama ng telebisyong Pilipino, sino po ito? That is James Lindbergh. May D pa yan ha, Lindbergh. Okay? So tatandaan, James Lindbergh. Okay? May D. Lindbergh. Okay, so yan po ang ama ng telebisyong Pilipino natin. Ang pinakaunang broadcast ng telebisyon sa Pilipinas, yung pinalabas po ito sa DZAQ TV Channel 3. Ano po ito yung pinakaunang broadcast ng telebisyon sa Pilipinas? Particular na yung ng DZAQ TV Channel 3, kailan po ito? Okay? Hala. Hindi tayo magbibigay pa ako ng another hindi po, date po. That is, okay, ang pinakaunang broadcast ng telebisyon sa Pilipinas, DZAQ TV Channel 3. Okay, that is noong October 23 or 23 ng Oktubre 1953. Okay, so tatandaan ha.
sa pinakaunang broadcast, okay? Sa pinakaunang broadcast daw ng TV sa Pilipinas. Okay, yung pinakauna daw noong 1953. 'Di ba? Yun po yung kauna-unahang yung taon ng unang broadcast natin sa telebisyon. So ang tanong po dito, sa pinakaunang broadcast daw ng telebisyon sa Pilipinas, sino ang unang nakita rito? Yes, si Pangulong Elpidio Quirino. Anong ibig sabihin ng MT sa MTRCB? Kunyari na ulit po sa time ninyo, ano po yung MT sa MTRCB? Yes, movie and television. Ano po ang ibig sabihin ng ABS-CBN sa I mean, ano po yung ABS sa ABS-CBN? Okay, so yung CBN dyan is Chronicle Broadcasting Network. So ano po yung ABS? That is Alto Broadcasting System. So tatandaan nyo na. Para sa matalino at responsableng panonood, yun yung tagline nila, yun yung responsibilidad nila. Yes po. Ano po yung para sa matalino at responsableng panonood? Yun yung responsibilidad nila na sa kanilang panunungkulan. Ano po ito? Yung MTBRC. Ano yung MTBRC? Movie and Television Review Classification Board. So tatandaan po yan. Nagsimula ang soap opera sa Pilipinas noong unang narinig ang Ano Kaya Iyon sa radyo? Anong palabas sa radyo? Okay, nagsimula ang soap opera sa Pilipinas noong unang narinig ang Blank sa radyo. Ano po iyon? Ano po yung palabas? That is Gulong ng Palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Okay. So, kauna-unahang Philippine soap opera. So, ano po ang ibig sabihin? Ano po yung kauna-unahang Philippine soap opera ipinalabas ng ABS-CBN noong 1963? Again, kauna-unahang Philippine soap opera na ipinalabas noong ng ABS-CBN noong 1963. Nalito na sila, nalito na sila. That is Hiwaga sa Bahay na Bato. Ano po ba yung Maria Clara? Yung Mara Clara? Yung Mara Clara po yung pinaka mahaba nating teleserye. So again dahil po chinat ninyo dito si Mara yan na, Mara Clara yan na. Maria ba? Mara yan. Mara Clara, yun po yung mahabang teleserye natin sa kasaysayan. Pero po, kung nandun na sa option si FPJ, hindi Batang Quiapo, FPJ, ang probinsyano na isasagot kasi 7 years sila eh. Di ba? 7 years yung na-air sa TV. Okay, so next question. Itinuturing na kauna-unahang pelikula sa Pilipinas noong 1919 sa direksyon ni Jose Nepomuceno at sa produksyon ng Malayan Movie. Kaya po kung mapapansin natin sa drill natin kanina sa mga kilalang tao sa Pilipinas o maging sa politikan po natin, nang doon po sino nga si Jose Nepomuceno. Kasi po si Jose Nepomuceno tinuturing nating ama ng ng pelikulang Pilipino. Bakit siya itinuturing na ama ng pelikulang Pilipino? Kasi po siya yung pinakauna or kauna-unahang nag-direct or nagdirehe po sa pelikulang ito. So ano po yung pelikula na iyon? Sa ilalim po ng production ng Malayan Movies. Hala, nakalimutan na nila. That is Dalagang Bukid. So tatandaan po, ang mga impormasyon na ito, dadako na po tayo sa next slide. Pwede na po ba? So bigyan po ninyo ako ng react dyan. Okay, so sige pa. O mga kilalang personalidad. Okay, so teachers, i-drill naman po natin ang mga kilalang personalidad or mga dapat ating tandaan dito sa kulturang popular natin, mga kilalang personalidad. Sino po yung hari ng comedy? Teacher, sino po yung hari ng comedy? That is Dolphy o si Rodolfo V. Quezon Sr. Okay, sino po yung comedy queen? Sino po si comedy queen? Si Ay de las Alas or kilala bilang Ay de las Alas? Sino po yon? Si Martina Eileen de las Alas. Sino po yung kilala bilang si Bossing? Sino po si Bossing? That is si Vic Marvic Soto or si Vic Marvic Soto. Sino po yung Philippine Cinema Superstar? Sino po yung superstar natin dito? Yung Philippine Cinema Superstar, the Grand Dame of the Philippine Cinema. Sino po ita? Ano po ita? Yes, sino po? Yes, si Nora Honor. The Megastar. Who is the Megastar? That is Sharon Cuneta. React naman po kayo dyan. The Diamond Star. Sino po yung The Diamond Star? That is Mariano Kapuli, Maricel Soriano. Okay, so si Maricel Soriano. Si Sharon Cuneta yung yung putos. Yung balutin mo ako. Joke lang. Sino si The King or The King of the Philippine Movies? Tatandaan to, pwede siyang lumabas sa Gen Ed. The King. Sino to? The King or The King of the Philippine Movies, of course, si Fernando Po Jr.
Father of modern Philippine sculpture. Sino po ito? Father of modern Philippine sculpture. Sino po ito? Teachers. That is Napoleon Abueva. Very good. Filipino painter. Usually, yung kanyang tema ng pinipinta niya is landscapes, rural life, and portraits. So, sino po ito? Yung Filipino painter po natin. National artist po natin yan. Yes. Ferdinand Amorsolo. Filipina classical pianist. Sino po yung Filipina classical pianist? That is si Cecil Licad. Naalala pa ba ninyo? Filipino violinist. Sino po yung? Hala, naghalo-halo na. Sige, sino po yung Filipino violinist? Yes, si Caballo. Very good. Sige Lopez Caballo. Sino po yung Filipina prima ballerina? Okay, ballerina. Sino po ito? Filipino prima or Filipina prima ballerina. That is, yes, Liza Makuha. Next, mga tayutay tayo teachers. I-drill lang po natin ang mga tayutay. So, mga tayutay po tayo. Mabilis siyang tumakbo na parang kidlat. Dito po yung uri natin ng paghahambing na dituwiran. Mabilis siyang tumakbo na parang kidlat. Dituwiran, yes, pagtutulad or simile. Siya ay ilaw ng aking buhay o paghahambing pero tuwiran or direkta. Hindi ka na gumagamit ito ng mga palatandaan kagaya ng parang magkasing. Okay, so ano po yun? Tila, hindi ka gumagamit ng mga ganyan. Okay, pagwawangis or metaphor. Nilalamon or nilalamon ako ng lupa sa hiya. Nilalamon. OA. Ito yung mga OA na pahayag. Nilalamon ako ng lupa sa hiya. That is, pagmamalabis. Teacher, i-master po yung tayutay ha. I-master po ang tayutay. Next. Kasi baka may maitanong dito. Nagagalit ang dagat o binibigyan natin ng karakterisasyon or personifikasyon ng tao ang mga bagay-bagay. Kagaya dito, dagat. Binigyan natin siya ng kalikasan, karakter o ng persona ng isang tao. So that is pagsasatao or personifikasyon. Next, matindi ang batuhan ng putik sa palasyo. Okay, so dito ginamit natin yung palasyo kaysa sa Malacanang. Okay, so ano po ang tawag natin dito? Matindi ang batuhan ng putik sa palasyo. Okay, yung Malacanang dapat ito pero pinalitan ko ng palasyo. Anong tawag dyan? Pagpapalit, tawag. Okay, so metonymy. So tatandaan na pagpapalit, tawag. Next, may apat na mga matang nakatingin. Part to whole, whole to part. Okay, so katawan usually, katawan ng tao ang ginagamit natin dito. Pero ang bahagi na yon may nire-representa. So ano po iyon? Yes, pagpapalit, saklaw or tinatawag nating sinokdoke pa rin sa Filipino. Okay? So, teachers, natandaan na madalas itong inauugnay sa katawan po natin. Halimbawa, may apat na matang nakatingin, ibig sabihin dalawang tao. Hiningi ko ang kanyang kamay, ibig sabihin, kamay. Kamay ang ginamit niya. So, yun po. Ayaw ko makita ang yung pagmumukha. Ang pagmumukha pa rin po is pagpapalit saklaw. Madali siyang tandaan. Pero kapag kayong tawag, ang pinalitan po natin, that is pagpapalit tawag. Next tayo. Kalansing ng kobyertos. Tiktak ng relo, ugong ng sasakyan. Ano po ito? That is onomatopeia or ano nga ibang tawag natin sa onomatopeia? Paghihimig. Next, sa hirap at ginhawa sa tuwa at lungkot. Ano po ito? Sa hirap at ginhawa sa tuwa at lungkot. That is antithesis or pagsalungat. Okay? So that is antithesis po ha, antithesis or pagsalungat. So tatandaan ha, antithesis or pagsalungat sa hirap at ginhawa sa tuwa at lungkot. Yan po yung halimbawa natin. Na mayapa na. Babaeng mababa ang lipad, malusog sa halip na mataba. So ano po ito? Naglulumay tayo, nagbabawas tayo ng tindi ng kahulugan ng salita. That is paglulumay, yes, or euphemismo. Next, maganda kung nakatalikod. Parang pinupuri natin pero kabaliktaran ang ating pakahulugan. That is pang-uyam or irony. Masayang kalungkutan, matamis na kapaitan. Ano to siya? Masayang kalungkutan, matamis na kapaitan. Nakabibinging katahimikan. Yes, pagtatambis or oxymoron. So teachers, makinig ng mabuti para hindi po kayo malito sa antithesis na ito or pagsalungat at pagtatambis. Kasi kung papansinin natin, parehas na may kabaliktaran na kahulugan, di ba? Hirap, ginhawa, at tuwa at lungkot. Baka masagot nyo na pagtatambis or oxymoron ha. Ganito siya, kapag wala po siyang mga pangatnig na pang-ugnay, ang sasagot pagtatambis. Kagaya ng masayang kalungkutan, magkadugtog lang sila. Masayang kalungkutan, matamis na kapaitan, nakabibinging katahimikan, that is pagtatambis or oxymoron. Dito kasi gumamit siya ng at or mga pangatnig na at natin dito para po ibukod or ang dalawang magkaiba na bagay na iyon. Okay? So, hirap at ginhawa, tuwa at lungkot. So, yan po iyon, si antithesis. Naway malinaw ha? Naway malinaw. May pag-asa pa ba? Ano iyon? May pag-asa pa ba? Baka sasagot nyo sa akin existential ha?
Existentialist sa pangungusap po yun. Yes po, rhetorical na tanong. Walang himala. Walang himala, that is pagtawag. Okay, so pagtawag or apostrophe. So para dito nagtatawag ka, madalas nasa exclamation mark po ang ginagamit nating bantas dyan. And then sa rhetorical, of course, tanong. Na tanong, tandang pananom, ha? Next, hindi ako gaano katalino pero nakapasa. Parang pang-uyam ang kanyang dating, ha? Parang pang-uyam po ang kanyang estruktura pero po may palatandaang di or hindi. Yes, that is pagtangi or pagtanggi, ha, pagtanggi naman po ito, double G. Pagtanggi, magkaiba yan sa pagsalungat. Pagtanggi or litotes natin. So hindi ako gaano katalino pero nakapasa. Parang pang-uyam ang structure pero may palatandaang hindi. Nagigets ba? O dito po tayo sa pag-uulit. Mayroon po tayong tayutay para sa mga iba't ibang pag-uulit. Matandang mayaman, madaling mamatay. Ano po yan? Matandang mayaman, madaling mamatay. That is alliterasyon. Pantig lang inuulit natin. Pag-ibig na masaya, pag-ibig na mahiwaga. Yung pag-ibig, inulit natin sa una pa rin. Ano po yan? That is, yes, anapora. Ikaw lang ang aking mahal. Yung last day tong salita, inulit mo sa unahan. Ikaw lang ang aking mahal. Mahal na itatangi, magpahanggang hanggang buhay. Hanggang huling hininga na mabango. Ganyan. So ano po yan? That is anadiplosis. Anadiplosis po yan. Ang let ay ipasa mo dahil kaya mo. So ano po yan? Ang let ay ipasa mo dahil kaya mo. Ang inulit naman po natin ay nasa hulihang bahagi, pero nasa hulihan din po natin siya inulit. So ano po yan? Yan na po yung sagot ninyong epepora. Tatandaan. Next, pinakahuli. Ang langit ay lupa, ang lupa ay langit. Inulit lang natin, inulit natin yung pahayag pero binaliktad natin. Ang langit ay lupa at ang lupa ay langit. Sa tula ni Severino Reyes, ni Juan Miguel Severo. Masyado ng kinaibigan ng lupa ang aking mga paa, ng aking mga paa ang lupa. So, ang gamit doon ay panado. So, tatandaan na, yan po ang mga pag-uulit natin. So, hindi na po natin i-drill. Balikan na lamang po ninyo ito. Screenshot at pag-aralan. Again, teachers. Baka may lumabas dito, maging magaling po or mahusay sa tayutay natin. Dapat i-master po ninyo iyan.